share and subscribe. My Master. Kabanata 771 hanggang 800. Lahat ay nasa tamang landas. Nang makita ang nakakatakot na hitsura ni Yuanju, si Yang Yiyo ay natigilan sandali at sinabing, bumangon ka. Hindi ko intensyon na sisihin ka. Sa napakaraming tao na naruroon, may isip mo ang susi ng makalangit na kapigatian. Maswerte ka. Hayaan. Gawin ito. Ang usapin ngayon ay naalis na. Pinapahintulutan kita, Yuanju, na magsanay sa Yunmen Dongtian Fairy Palace. Si Yuanju ay ganap na nalito nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yiyo. Anong nangyayari? Sa sinabi ni Yang Yiyo, parang gusto niya itong bigyan ng pagkakataon. Wala nang oras para mag-isip pa, at agad niyang sinabi, salamat, Master Yang, salamat, Master Yang. Si Yuanju ay isang matandang lalaki din. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang ugali ni Yang Yiyo, walang duda na nangangahulugan ito na binigyan niya ito ng benepisyo. Nagpasalamat muna siya. Nang walang ibang sinasabi, sabihin lang ang mga salita ni Yang Yiyo, ang usapin ngayon ay tinanggal na. Tumawa si Yang Yiyo at sinabing, okay, bumangon ka na. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sa palagay ko mayroon kang ilang pagkakaintindi. Kung makakamit mo ito, depende sa iyong sariling pagsisikap. Pagkatapos noon, lumingon si Yang Yiyo sa lahat at sinabing, ibinalita lang ni Yuanju ang isyu ng makalangit na kapigatian. Ito ang tunay na malaking problema. Ang napag-usapan ko noon ay ang mga benepisyo ng Golden Elixir, ngunit ang makalangit na kapigatian ay isang pagsubok ng langit. Walang libreng tanghal iyan sa mundo. Kung makakaligtas ka sa langit, kapigatian ng ginintoang elixir, natural na magagawa mong lumipad sa langit at magtago sa lupa, at magiging kwalipikado kang hamanin ng mahusay na paraan, ngunit kung hindi ka makaligtas sa kapigatian, magiging abo ka. Ito ang presyo ng mapaghamong imortalidad. Ako. Magkukwento pa sa iyo ngayon para makapaghanda ka. Mayroong 9 na antas ng makalangit na kapigatian, simula sa ika-19 na makalangit na kapigatian at nagpapatuloy hanggang sa ika-99 na makalangit na kapigatian. Ang pinakamataas. Ang ika-19 na makalangit na kapigatian ay 9 na kulog na kapigatian, na nangangahulugang pinakamaliit at pinakamaliit. Ang makalangit na kapigatian na malalampasan ay 9 na kulog na kapigatian. Kung makayanan mo ito, ang 9 na kulog ay maituturing na matagumpay na nalampasan ang ika-19 na makalangit na kapigatian. Kung hindi ka makatiis, mamamatay ka. Kung makayanan mo ito, isang gintong elixir ang gagawin sa dantian. At iba pa hanggang sa 99 na kapigatian sa langit, 99 at 81 kulog na kapigatian ang pinakamataas. Ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian ay nakasalalay sa sariling talento at pagpatay ng individual. Sa madaling salita, kung mas malakas ang talento ng isang tao, mas malaki ang kapangyarihan ng kanyang makalangit na kapigatian. Kasabay nito, ang mas maraming pagpatay na ginawa ng isang tao, mas malaki ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian. Ito ay isang pagsubok mula sa langit sa dilim. Matapos magsalita ni Yang Yiyo tungkol sa kapangyarihan ng makalangit na kapigatian, huminto siya at hinintay na matuno ng lahat ang kanyang sinabi. Totoo na ang mga sinaunang mandirigma ay iba sa mga magsasaka, at may malaking agwat sa pag-unawa sa ilang magagandang paraan, ngunit dahil nagpasya siyang tulungan ang mga taong ito, magtitiis siya. Iba ang daan patungo sa dakilang dao, kahit na ito ay cultivation o sinaunang martial arts, sa huli, ito talaga, tulad ng pag-abot ng sinaunang martial arts practice sa virtual realm, ito ay isang malaking bottleneck, kung hindi mo malalampasan ang makalangit na kapigatian, ikaw ay titigil doon. Kapag nalampasan mo na ang makalangit na kapigatian at bumuo ng gintong elixir sa iyong katawan, ito ay magiging isang bagong daan. Ang ilang mga tao sa larangan ay may ilang kaliwanagan, at ang ilang mga tao ay nag-iisip ng mabuti. Ito ang pagpapakita ng paglinang na kaliwanagan, ngunit naiintindihan ng lahat kung ano ang makalangit na kapigatian. Anyway, ayon sa pagsasalaysay ni Yang Yiyo, dapat nilang lampasan ang makalangit na kapigatian kapag nagsasanay ng sinaunang martial arts sa virtual na kaharian upang maipagpatuloy ang daan ng paglilinang sa hinaharap. Dapat may mga detalye dito, kung paano malalampasan ang makalangit na kapigatian, ano ang mga tuntunin, ano ang mga lihim, at iba pa. Talagang naiintindihan ng lahat, ngunit hindi sinabi ni Yang Yiyo. Ito ay nagparamdam sa ilang mga tao na parang pas ang kumakamot sa kanilang mga puso, ngunit naunawaan din nila na hindi kayang sabihin ni Yang Yiyo ang gayong sekreto ng walang dahilan, at ngayon ay depende ito sa kung maaari silang maging tao. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Qing Shuzi, maaari ko bang tanungin ang kapwa dawis na si Yang, mayroon bang paraan upang malampasan ang makalangit na kapigatian? Sinubukan ni Qing Shuzi na magtanong pagkatapos maunawaan ang susi.
Ngumiti si Yang Yiyo at tumango, syempre meron. Okay, lahat, hayaan mo akong sabihin sa iyo ito. Dahil maaari kong pag-usapan ang tungkol sa paglilinang ng makalangit na kapigatian, hindi ako magtatago ng anuman at magtuturo ng isang malinaw na landas para sa iyo. Gabi na ngayon, kaya tumigil na tayo dito ngayon. Pagkaraan ng 3 araw, babalik ka at bibigyan ng bawat isa sa iyong mga sekta ng 100 disipulo upang pumunta sa Yunmen Cave Heaven upang linangin. Sa oras na iyon, bibigyan kita ng isang paraan upang mapagtagumpayan ang makalangit na kapigatian at isang landas upang linangin sa hinaharap. Ngunit may isang bagay pa rin akong nais ipaalala sa iyo. Sana ay itikom mo ang iyong bibig tungkol sa usapin ng Yunmen Cave Heaven. Maliban sa sarili mong mga disipulo, kung sasabihin mo sa mga tagalabas at magdulot ng hindi kinakailangang kaguluhan sa aking Yunmen, sisiraan ito niyang ng maaga at hindi ka papakawalan ng madali. Nakikinig sa ang mga salita ni Yang Yiyo, ang puso ng lahat ay nanginig. Master Yang, huwag kang mag-alala, labis kaming nagpapasalamat na magsabi ng anuman, kaya wala kaming sasabihin. Oo, kung sino man ang maglakas loob na magsabi nito, tatamaan ng kidlat. Isa-isa silang nanumpa at naupo para maggarantiya. Pagkatapos, naglabas si Yang Yiyan ng utos na paalisin sila, at kailangan nilang bumalik sa loob ng 3 araw. Isa-isang umalis ang mga sinaunang mandirigma. Ang ilan sa kanila ay nag-iisip kung dapat nilang bigyan si Yang Yiyan ng ilang mga benepisyo, kung hindi, bakit nila sasabihin sa kanila ang lihim na paraan ng pagtagumpayan ng makalangit na kapigatian. Sa pag-iisip nito, nagmadali silang pumunta sa sekta upang pag-usapan. Matapos paalisan ang mga sinaunang mandirigmang ito, bumalik si Yang Yiyan sa bulwagan ng lumang bahay. Sa oras na ito, ang mga pamilya ng ilang babae ay lumabas na lahat sa Yunmen Dongtian. Ang tawa ng lola na nakikipag-usap sa ilang pamilya ay mula sa malayo. Naantig ang puso ni Yang Yiyan, alam niyang matagumpay ang paglipat ni lola. Tiyak na, pagkatapos na pumasok, nakipag-usap si lola sa ilang pamilya, at ang kasal ay naka-schedule para sa simula ng susunod na tagsibol, na itinuturing na mapagpasyahan sa oras na ito. Matapos makita ang mga pamamaraan ni Yang Yiyan at si Yunmen Dongtian, itinuring ng ilang pamilya si Yang Yiyan, ang manugang, bilang isang maladyos na figure, at wala ni isa sa kanila ang hindi sumang-ayon. Maging ang mga magulang ni Ning Ke ay hindi umimik, at gusto lang nilang iulat ang mga hita ni Yang Yiyan. Ngayon, maraming puwersa sa sinaunang martial arts world ang sumuko kay Yunmen, na dahilan upang makita nila ang isang napakalakas na Yang Yiyan. May iba ka bang hindi nasisiyahan? Tsaka madaming babae, anyway, hindi sila ordinaryong tao. Sa pagkakaroon ng fairy palace tulad ni Yunmen Dongtian, paano sila magiging ordinaryong tao? Kaya naman, walang tumutol. Hindi. Sabi ng isa ng hindi. Matapos mapagpasyahan ang kasal, ang pinakamasayang tao ay si Lola at ilang babae. Nakahinga rin ng maluwag si Yang Yiyan, sa wakas ay nakapagbigay na rin siya ng paliwanag sa mga babae. Bilang ulo ng isang pamilya, si Yang Yiyan ay hindi maramo. Binigyan niya ang mga pamilya ni Na Dugu Walking at Jiaonan ng iba't ibang class eco ng mga diskarte sa paglilinang, mga likas na materyales at kayamanan, at iba pa. Gayunpaman, mayroong maraming mga class eco ng paglilinang sa Luofu Palace. Para sa iba pang mga pamilya na hindi mga sinaunang martial arts na pamilya, nagbigay si Yang Yiyan ng mga materyal na regalo, na labis na mapagbigay, at nangako rin sa ilang pamilya na ang mga may nakababatang henerasyon sa pamilya ay maaaring ituring na mga pangunahing disipulo ng Yunmen. Para naman sa mga magulang ng ilang babae, ipinagtapat ni Yang Yiyan na hindi sila makapagsanay at nalampasan nila ang pinakamabuting edad para sa paglilinang. Ang tanging magagawa niya ay tulungan silang magkaroon ng malusog na pangangatawan. Kahit na ang lahat ay nakaramdam ng panghihinayang tungkol dito, naunawaan din nila na ito ang katotohanan. Anyway, ipinangako ni Yang Yiyan na hahayaan ang kanyang mga anak na magsanay ng paglilinang, na siyang pinakamagandang resulta. Matapos tapusin ang mga bagay na ito, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Yang Yiyan. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano ngayon, gusto lang niyang tapikin ang lola, dahil alam niya ang pisikal na kalagayan nito. Pagkatapos ng paglitaw ng Yunmen Cave Heaven, ang lahat ng mga disipulo ng Yunmen ay halos panatikong humanga kay Yang Yiyan, at mabilis na umunlad ang Yunmen. Sa loob ng 3 araw, lahat ng sinaunang mandirigma ay nanirahan sa Yunmen Cave Heaven. Binigyan sila ni Yang Yiyan ng karanasan sa pagtagumpayan ng kapigatian at ang pamamaraan ng paglilinang pagkatapos ng isang hakbang na Luofu Temple Jindan. Lahat ng sinaunang mandirigma ay nagpapasalamat at pinuri si Yang Yiyan. Sa panahong ito, ang iba't ibang mga sekta ay nagdala ng mga regalo kay Yang Yiyan, alinman sa mga likas na kayamanan o iba pang mga bagay. Tinanggap silang lahat ni Yang Yiyan at gumaan ang pakiramdam na tanggapin ng mga taong ito.
Sa mga bagay na ito, talagang nakahanap si Yang Yian ng ilang magagandang bagay, ngunit itinapon niya ito sa espasyo ng Chen Kun Pot. Anyway, ang kanyang cultivation ay hindi na ibalik ngayon, at ayaw niyang pag-aralan ito. Pumasok ang lahat sa Yunmen Cave Heaven para magsanay. Siyempre, inayos ni Yang Yian ang ilang babae sa Luofu Temple. Ang mga disipulo ng Yunmen ay nagpractice sa Luofu 3 Palaces at 6 Courtyards, ngayon ay tinatawag na Yunmen 3 Palaces at 6 Courtyards. Isang lugar ang inilaan para sa mga sinaunang mandirigma upang magsanay, ngunit hindi sila pinapayagang magsanay sa 3 palasyo at 6 na patio ng Yunmen. Siyempre, binuksan ni Yang Yiyo ang 3 palasyo at 6 na patio ng Yunmen sa mga pamilya ng ilang kababaihan. Lahat ay nasa landas. Natagpuan ni Yang Yiyo si Lao Fang at direktang ibinigay ang Yunmen Dongtian Alchemy Court kay Lao Fang upang mapag-aralan niya ang alchemy at mapabuti ang paglilinang ng mga disipulo ng Yunmen. Gayunpaman, ang kinakailangan ay ang hindi bababa sa kalahati ng mga disipulo ng Yunmen ay dapat makamit ang gintong elixir sa loob ng 5 taon. Naniniwala si Yang Yiyo na sandali na lamang para sa mga nakakuha ng espiritual na peach para makapasok sa Golden Elixir. Ang pinakamahuhusay na disipulo ng Yunmen ay mayroon ding mga espiritual na peach bilang mga gantimpala, ngunit hindi sila mga Mother Tree na espiritual na peach. Ibinigay ni Yang Yiyo ang lahat ng Mother Tree na espiritual na peach sa ilang babae at kay Liu Ziki at iba pa. Chapter 772 Little Guy, pinapagalitan mo ako sa puso mo. Matapos ang pagiging abala ng 7 o 8 araw, sa wakas ay naayos na rin. Sa araw na ito, natagpuan ni Yang Yian ang kanyang pangalawang disipulo na si Wang Zongren. Master, hinahanap mo ba ako? Lumakad si Wang Zongren sa bulwagan. Guro, may ipapagawa ako sa iyo. Diretsyong sabi ni Yang Yian. May oras na siya ngayon at handa na siyang gawin ni Wang Zongren ang ipinangako niya kay Hunan. Noong araw na iyon, sinabi ni Hunan na ang mga sinaunang mandirigma sa ibang bansa at ilang mga supernatural na tao ay pinag-isa ng Wanzhou lamang, at pagkatapos ay nagdudulot sila ng kaguluhan sa paligid ng Jiushou. Handa si Yang Yian na hayaang kunin ni Wang Zongren ang mga disipulo ng Yunmen upang maranasan ito. Master, anuman ang gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Si Wang Zongren ay naging mas kalmado. Si Yang Yian ay lubos na nasisiyahan sa pangalawang disipulong ito. Nagkaroon siya ng ideya sa kanyang isipan na sa hinaharap, si Wang Zongren ang hahalili sa Yunmen sa Earth at magiging pangalawang master ng Yunmen. Bagamat ang cultivation ni Wang Zongren ay nasa gitnang yugto na ngayon ng Jindan, kailangan pa rin niya ng karanasan upang mamuno sa isang sekta. Sa makatuwid, handa si Yang Yian na hayaan si Wang Zongren na gawin ang kanyang ipinangako kay Hunan sa pagkakataong ito, na linisin ang sinaunang martial arts at supernatural na puwersa sa labas ng Jiushou. Anyway, sa lakas ng cultivation ni Wang Zongren, naniwala si Yang Yian na hindi siya mapipigilan ng mga tao sa Earth, kahit hindi ngayon. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Yang Yian ang tungkol sa mga sinaunang martial artists sa ibang bansa at mga supernatural na kapangyarihan na nagkakaisa at nagdudulot ng kaguluhan sa paligid ng Jiushou. Nang marinig ni Wang Zongren na gusto ng kanyang amo na gawin ito, ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Sa totoo lang, siya ay nasa gitnang yugto ng paglilinang ng Jindan. Talagang hindi komportable na makasama ang mga disipulo sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon sa buong araw. Ang antas ng lakas at paningin sa pagitan ng dalawa ay wala na sa parehong antas, na nagpapahina sa kanya ng labis. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na siya ay mayabang dahil sa kanyang mataas na antas ng paglilinang, ngunit pagkatapos na maabot ang isang tiyak na antas ng paglilinang, mayroon ng isang generation gap sa pagitan niya at ng mga taong may mababang antas ng paglilinang. Pagkatapos makinig sa master, nagliwanag ang mga mata ni Wang Zongren at sinabing, Guro, ano ang ibig mong sabihin, dapat kong dumiretso at sirain ang lalaking iyon sa Wanzhou. Anong iniisip mo, brat? Sa pagkakataong ito ay lalabas ka at pumili ng ilang mga disipulo ng Yunmen, ang focus ay sa pagsasanay, at pagkatapos ay alamin kung sino ang pinag-isa at inorganisa ang mga sinaunang martial arts sa ibang bansa at mga supernatural na tao. Ngunit nakakita ako ng isang piraso ng balita sa mga araw na ito. Napakayabang ni Bayan Sangguo kamakailan. Siya ay hindi makatwiran at matigas ang ulo at tumangging umalis sa aking tahanan sa Jiushou. Galit na galit ako. Dapat mayroong anino ng mga taong iyon. Kailan? Ilabas mo ang mga tao sa oras na ito, magsimula sa Bayan San. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Anyway, hindi mo maaaring ipaalam sa sino man ang iyong pagkakakilanlan. Tandaan mo, alam mo ang gagawin kung galit na galit ako kay Bayan San, di ba? Hehe, Master, huwag kang mag-alala, alam ko. Ang galitin ng guro ay galit ang disipulo. Huwag kang mag-alala, bukas ko itong gagawin. Nakangiting sabi ni Wang Zongren. Sige, go, tandaan mong huwag mong ipaalam sa iba ang iyong pagkakakilanlan.
Kung mayroon man, sa pagkakataong ito ay papayagan kitang makita ang buong mundo. Sabi ni Yang Yiyo na may singkit na mga mata. Buong mundo. Master, seryoso ka ba? Ang mga mata ni Wang Zongren ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Tumawa si Yang Yiyo at pinagalitan, ikaw na bata, malilinlang ka pa ba ng iyong amo? Sige at magsaya ka, pero huwag kang manakit ng mga inosenteng tao, intindihin mo. Alam ko, hehe, tuwang-tuwa si Wang Zongren. Ang buong mundo, hindi ba't pinahihintulutan siya ng master na bugbugin ang lahat ng mga sinaunang mandirigma na may supernatural na kapangyarihan sa mundo? Habang nag-uusap ang guro at ang disipulo, pumasok si Ningke mula sa labas ng pinto. Kumusta, guro, mangyaring kausapin ang iyong Panginoon, at aalis na ako. Ngumiti si Wang Zongren kay Yang Yiyo at tumalikod. Hindi alam ni Yang Yiyo kung matatawa o iiyak ang disipulong ito. Mukha siyang kalmado, pero sa totoo lang ay binata pa siya. Ito ay talagang isang magandang bagay. Hindi magandang maging masyadong mapurol at matatag sa lahat ng oras. Namula ang mukha ni Ningke nang tawagin ni Wang Zongren ang asawa ng kanyang amo, ngunit napakatamis ng pakiramdam niya sa kanyang puso. Bumalik ka na ba? Tumayo si Yang Yiyo at naglakad patungo kay Ningke. Pinabalik niya ang kanyang mga magulang ilang araw na ang nakalipas at ngayon lang siya nakabalik. Well, Yanzi, ako. Ying, gusto talagang mag-sorry ni Ningke. Noong nakaraang pagkakataon, lihim siyang nakipag-ugnayan sa kanya ng kanyang ina at pinsan, at si Yuanju ay walang galang sa kanyang lola, kaya naging lubhang hindi mapakali si Ningke. Alam ni Yang Yian kung ano ang gustong sabihin ni Ningke, at ngumiti siya at hinalikan siya ng diretso sa bibig, dahilan para manginig si Ningke at napalunok sa sasabihin niya. Ying, nanlambot ang buong katawan ni Ningke matapos halikan ni Yang. Pagkaraan ng ilang minuto, binitawan niya ito at sinabing, silly, alam ko ang lahat. Hindi kita sinisisi, at hindi ako galit, pero ilang araw ka nang wala, dapat parusahan ka, hehe. Ako, Ying. Biglang naramdaman ni Ningke na inatake siya ni Yang, at sa sandaling ito ay tuluyan na siyang nawala sa sarili. Bang! Nagsara ang pinto ng bulwagan, at isang mahinang helanghing ang bumangon. Sa mga sumunod na araw, si Yang ay parang magnanakaw, gumagala sa maraming babae, napakasaya. Paminsan-minsan. Paglalaruan niya ang kanyang maliit na pamangkin, sasamahan ang kanyang lola sa paglalakad, at pupunta sa bagong nayon upang makipag-usap at makipag-chat sa mga taga-nayon. Ang kanyang buhay ay ganap na tulad ng isang ordinaryong tao. Makalipas ang isang buwan, bumisita si Hunan. Sinong boss ang gustong makita ka? Diretsyong tanong ni Hunan matapos makita si Yang Yiyo. Napaka-urgent. Malaya at masaya na ngayon si Yang Yiyo araw-araw, ngunit ayaw niyang makilala ang amo sa likod ng Shenlongtan. Matagal na, ilang araw na ang lumipas, paano kung sumama ka sa akin ngayon? Dumiretso si Hunan sa punto. Haha, pinipilit mong magbitiw ang emperador, nakangiting sabi ni Yang Yiyo, pagkatapos ay pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin kay Hunan nang walang sinasabi. Medyo natakot si Hunan sa titig ni Yang Yiyo, at nilunok ang kanyang laway at sinabing, magtanong ka lang ng anumang tanong mo, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng masasabi ko, huwag mo akong tingnan sa madilim na paraan. Wala si Hunan sa kanyang sarili. Ito ang tamang paraan para buksan ito. Sabihin mo sa akin kung sino ang boss sa likod mo. Dapat mong ipaalam sa akin ang pinakapangunahing impormasyon, tama ba? Nakangiting sabi ni Yang Yiyo. Inilibot ni Hunan ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang ibig mong sabihin sa big boss sa likod ko? Ako ay isang maliit na tagasunod lamang. Ang big boss ay isang tunay na big shot na nasa paligid mula noong itatag ang New Jiu Show. Upang maging tumpak, ang Shenlongtan ay itinayo ng malaking boss. Mamaya ko lang nalaman. Ang malaking boss ay may malalim na koneksyon sa matandang may-ari ng pond. Laking gulat ni Yang Yian nang marinig niya itong sinabi ni Hunan. Sa pagtingin kay Hunan, biglang naalala ni Yang Yian ang kwento ng sirena na si Zialu na sinabi nito sa kanya. Tanong niya na may paggalaw sa kanyang isip pero, sino ang adoptive father ng dati mong may-ari ng pond na si Zialu? Tumingin si Hunan kay Yang Yian na may masalimuot na tingin at tumango, marami ka talagang alam. Tama yan. Ang tunay na pangalan ng Big Boss ay Lu Changqiu, at siya ang tagapagligtas ng dati kong may-ari ng pond. Hindi tama yan. Ayon sa sinabi ni Zialo, dapat patay na ang adoptive father na nagligtas sa kanya noon. Sabi ni Yang Yian. Bihirang ngumiti si Hunan at sinabing, paano siya namatay? May gagawin noon si Mr. Lu at iniwan ang matandang amo ko. Pagkatapos noon, akala ng amo ko ay patay na siya, kaya nagtayo siya ng cenotaph at sinamba si Mr. Lu bilang kanyang ninong. Sa isang banda, ang magmana ng kalooban ni Mr. Lu at protektahan si Jiu Shou, at sa kabilang banda, magpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanyang buhay at pagbibigay liwanag sa kanya. Ngunit nang maglaon, nanatili sa dilim si Ginoong Lu at hindi nakilala ang aking Panginoon.
Sa katunayan, palagi niyang binibigyang pansin at nasaksihan ng sarili niyang mga mata na itinatag ng aking Panginoon ang Shenlongtan. Ito. Noon pa man ay si Mr. Lu na lihim na nag-aalaga sa Shenlongtan o sa aking Panginoon, kung hindi, sa tingin mo ba sa lakas ng aking Panginoon, kaya niyang sugpuin ang mga matandang halimaw na iyon sa sinaunang martial arts world? Nakinig si Yang Yiu at tumanggo. Kung iisipin, totoo pala. Nang makilala niya si Xia Lu, ang lakas ni Xia Lu ay likas. Nang maglaon, nalaman niya na maraming mga lumang halimaw sa virtual realm sa sinaunang martial arts world. Kung walang mga master sa likod ng Shenlongtan, paano magiging kapantay ang Shenlongtan sa 8 pangunahing sekta sa sinaunang martial arts world? Kaya, sinong big boss sa likod ni Shenlongtan, o ang adoptive father ng sirena na si Xia Lu, ay isa ring master? Nasa virtual realm ba siya? O ang gintong elixir? O mas mataas? Sa sandaling ito, si Yang Yiu ay talagang curious at talagang gustong makilala siya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi nakilala ni Lu Changqiu si Xia Lu. Sa oras na ito, nagpatuloy si Hunan, si Lu Deren ay nagsimulang bigyang pansin kapag katapos mawala ang aking Pond Master. Narinig ko na galit si Lu Deren dahil nawala ang Pond Master ko dahil sa iyo, at gusto kang patayin, ngunit sa kasamaang palad hindi ko alam kung bakit hindi kanya pinatay sa huli. Nang pag-usapan ito ni Hunan, nagalit pa rin siya kay Yang Yiu at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ngunit hindi nagalit si Yang Yian. Pagkatapos ng ilang sandali ng sorpresa, nagtanong siya, ano ang background ni Levi Changqiu? Paano ko malalaman? Anyway, napaka-misteryoso. I guess walang nakakaalam. Ngunit may narinig akong chismis na ang mga ninuno ng pamilya Levi ay ang mga Diyos ng tagapag-alaga ng Jiusho. Anyway, pambihira ang pinanggalingan nila. Tumingin si Hunan kay Yang Yian at sinabi, okay, hindi na ako magtatanong. Malalaman ko kung sino siya pagkatapos ko siyang makilala. Tara na. Si Yang Yian ay interesado na ngayon kay Levi Changqiu, ang pamilyang Levi na binanggit ni Hunan. Ang tunay na amo sa likod ni Shenlongtan ay siya ring nominal na adoptive father ng sirena na si Xia Lu. Gusto niya itong makilala para sa parehong pampubliko at pribadong dahilan. Naramdaman ni Yang Yian na ang Levi Changqiu na ito ay maaaring may malaking sekreto, marahil ito ay isang pagkakataon. Pagkatapos kumusta kay Lola at ilang babae, diretsyong lumabas sina Yang Yian at Hunan. Siyempre, nawala si Yang Yian sa kanyang cultivation ngayon, at hindi siya nang ahas na mag-isa na makipagkita sa isang misteryosong master, kaya palihim niyang isinama si Wu Mokyu nang siya ay umalis. Ang Golden Core Great Perfection ni Wu Mokyu ay isang nangungunang eksperto sa Earth, o sa madaling salita, wala siyang kalaban. Hinatulan ni Yang Yiu sa kanyang puso na ang antas ng paglilinang ng malaking boss ng Shenlongtan ay ang Golden Core, at ito ay dapat na higit pa sa sapat upang isama si Wu Mokyu. Ang destinasyon ng paglalakbay na ito ay Yancheng. Sa hapon, inayos ni Hunan ang lahat at diretsyong umalis pagkababa ng eroplano. Hindi gaanong nagtanong si Yang Yiu, ngunit iniisip niya na dapat siyang pumunta sa Red Wall Courtyard, o isang templo o isang katulad nito, o kahit man lang ay pumunta sa isang courtyard. Sa hindi inaasahan, ang kotse ay direktang nagmaneho sa isang high-end na club na puno ng modernong kapaligiran. Nagulat ito kay Yang Yiu, at lumitaw sa kanyang isipan ang eksenang dinala ni Dugo Wei ang matandang si Jiexian sa bathing center. Ang malaking amo ba ng Shenlongtan ay isang romantikong matandang lalaki. Anyway, hindi na siya masyadong nagtanong, at sinundan lang niya si Hunan para tingnan kung ganoon nga. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa likod ng club. Mayroong open-air swimming pool dito, na may mga taong dumarating at pupunta, at ang mga bikini ay kung saan-saan. Dinala ni Hunan si Yang Yiu sa isang sulok ng swimming pool, at pagkatapos ay huminto sa tabi ng 7 o 8 kabataang babae. Medyo tirek ang mga mata ni Yang Yian. May mga dayuhang babae pa nga sa mga babaeng ito. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa gitna ng mga kababaihan, mayroong isang binata sa kanyang 20s. Umiinom siya ng red wine sa kaliwa at prutas sa kanan. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagala sa mga babaeng ito, at siya ay tumawa. Nang magsalita si Hunan, muntik nang matamba si Yang Yian. Magalang na sinabi ni Hunan, Mr. Lu, nandito si Yang Yian. Mr. Lu. Madilim ang mukha ni Yang Yian. Palagi niyang iniisip na si Mr. Lu ay isang matandang lalaki. Dahil ayon sa sinabi ni Xia Lu noon, ang daos na pari na nagligtas sa kanya ay isang matandang lalaki din. Pero paano naman ngayon? Si Mr. Lu, na niyakap ni Xia Lu, ay talagang napakabata. Nakita ni Yang Yian na kumikibot si Hunan habang nagsasalita, ibig sabihin, sanay na si Hunan dito. Binigyan niya si Hunan ng nagtatanong na tingin. Tumanggo si Hunan, na nagpapahiwatig na ang taong ito ay si Lu Changqiu. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian na ang kanyang tatlong pananaw ay ganap na nawasak.
Sa pag-iisip ng mabuti tungkol kay Levi Changkyo na abala sa pakikitungo sa isang grupo ng mga babae, nalaman niyang wala siyang kultibasyon. Ito ay nagpagulo kay Yang Yio. Hindi kaya ganoong tao ang amo ng Shenlongtan. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at ito ay imposible. Dahil siya ang boss ng Shenlongtan, at si Wunan ay magalang sa kanya, halatang hindi siya maaaring maging isang ordinaryong tao. Siya ay dapat na isang master na itinago ang kanyang paglilinang. Sa pag-iisip nito, muling nabigla si Yang Yio. Sa oras na ito, ang binata ay tila sa wakas ay lumabas sa mga bulaklak, at ikanaway ang kanyang kamay. Tahimik na umalis ang mga babaeng nakabikini sa paligid niya. Bata, pinapagalitan mo ba ako sa iyong puso? Si Levi Changkyo ang nagsalita. Kabanata 773, isang tasa ng Nicho ng Knights. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yian. Nagmura siya sa puso niya. Pero hinding-hindi niya aaminin ang ganoong bagay. Ngumiti siya at sinabing, ano ang isinumpa mo? Hehe, ito ang makahulugang ngiti ni Lu Changkyo kay Yang Yian, at pagkatapos ay sinabi niya, bata, halika at makipag-inuman sa akin. Munting lalaki. Si Yang Yian ay labis na hindi nasisiyahan sa pamagat na ito. Alam ng Diyos kung ilang taon na si Mr. Lu sa kanyang harapan. Hehe, sa tingin mo ba napakabata ko? Tanong ni Lu Changkyo. Hindi ba dapat magpakilala ka muna? Alam ni Yang Yian ang pangalan ni Lu Changkyo mula kay Wunan, ngunit hindi niya narinig na sinabi ito ng taong ito ng personal. Bukod dito, nakita niya na ang taong ito ay walang paglilinang tulad ng kanyang sarili, kaya siya ay medyo nag-aalinlangan. Hahatuso ka talaga. Ang pangalan ko ay Lu Changkyo. Kontento ka na ba? Nakangiting sabi ni Lu Changkyo. Ahem, awkward na ngumiti si Yang Yian, ngunit talagang nabigla siya sa kanyang puso. Ngayon ay nakakasigurado na siya na nababasa ni Lu Changkyo ang isip ng mga tao, o alam niya kung ano ang iniisip niya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian na parang isang naka-unlock na kalasag sa harap ni Levi Changkyo. Sa titig niya, parang walang sikreto. Habang nagsasalita, naglakad si Levi Changkyo sa isang sulok ng swimming pool. May maliit na bar dito, at wala masyadong tao. Pagkapasok ni Levi Changkyo, napakahusay niyang sinabi sa bartender, 2 baso, ang mga lumang tuntunin. Okay, Mr. Lu. Bahagyang ngumiti ang bartender at nagsimulang magtimpla ng inumin. Parang pamilyar na pamilyar siya kay Levi Changkyo. Sa oras na ito, sinenyasan ni Levi Changkyo si Yang Yian na umupo, at pagkatapos ay sinabi kay Wunan, Xiao, nagsumikap ka, mauna ka. Oo, Mr. Lu. Umalis si Wunan nang walang anumang sama ng loob. Nagdala ang magandang bartender ng 2 baso ng navy blue at fiery red wine, ibinaba, bahagyang ngumiti at umalis. Kinuha ni Levi Changkyo ang isang tasa at sinenyasan si Yang Yian na uminom ng isa pang tasa, na nagsasabing, subukan ang tasa ng Hei Ketum, na ito. Ito ay pinaghalo ko noong bata pa ako. Ang bartender ay matagal nang kasama ko at may mahusay na kasanayan. Ililibre kita ng 3 tasa. Sa sinabi ni Levi Changkyo, tila ito ang alak na kanyang binuo, at ang pangalan ay napakakahulugan Zia Ketum. Hindi alam ni Yang Yian kung ano ang ibig sabihin ni Levi Changkyo, at hindi niya sinasadyang magtanong. Anyway, inimbitahan siya ni Levi Changkyo dito, kaya sasabihin niya kung may sasabihin siya. Si Yang Yian ay hindi isang hanggal na batang lalaki na kakapasok lang sa mundo ng martial arts. Kung hindi mo sinasabi, hindi ko itatanong. Tingnan natin kung sino ang mananatiling kalmado. Hindi kumibo si Yang Yian nang yayain siya ni Levi Changkyo na uminom, pero ngumiti lang siya at tumingin kay Levi Changkyo. Ano? Natatakot kang lason at hindi ka nang ahas na inumin ito. Sinabi ni Lu Changkyo na may mapaglarong ngiti, bata, sabihin mo muna. Kung hindi mo iinuman ito, mababa ang tingin ko sa iyo. Natigilan si Yang Yio at bumulong sa kanyang puso, nakakahiya. Saka siyang ngumiti at sinabing, 1 baso lang ng alak. Kahit may lason, naniniwala akong hindi ako papatayin nito. Bagaman, sinabi niya ito, iniisip ni Yang Yio sa kanyang puso na hindi siya mababawasan ni Lu Changkyo. Kinuha niya ang navy blue at fiery red wine at ibinuhos sa bibig niya. Pagkatapos, isang subo ng Zia Ketum, biglang nagbago ang mukha ni Yang Yio. Boom! Sumabog sa tiyan niya ang maliit na baso ng alak. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Yang Yio, at gusto niyang sampain si Lu Changkyo sa pagiging mapanlinlang, ngunit sa sandaling ito ay hindi niya magawang magmura. Matapos uminom ng isang subo ng alak, isang malaking gas ang naproduce sa kanyang katawan. Hindi ito espiritual na enerhiya, ngunit ito ay naging iba't ibang emosyon. Sa oras na ito, ngumiti si Lu Changkyo at sinabi, munting lalaki, maranasan mo itong mabuti. Ito ay magiging mabuti para sa iyo. Kung hindi ka nagkaroon ng magandang relasyon sa anak na ampun ko, akalin mong papayag akong bigyan ka ng napakasarap na alak. Maranasan ito ng dahan-dahan. May 2 baso pang naghihintay sa iyo.
Pagkatapos nito, kinuha ni Lu Changqiu ang baso ng alak at ininom ito ng mag-isa. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tiningnan ang mga dilag sa swimming pool sa labas sa pamamagitan ng salamin. Puno ng kahalayan ang kanyang mga mata. Maya't maya'y kumakatok siya sa kanyang labi na parabang nagkokomento sa iba't ibang dilag sa swimming pool. Nang marinig ni Yang Yian na magsalita si Lu Changqiu, natigilan din siya sa kanyang puso. Pagkatapos, sa isang iglap, lahat ng uri ng emosyon ay lumabas sa kanyang puso, at ipinikit niya ang kanyang mga mata ng walang malay. Sa susunod na sandali, ang kanyang kamalayan ay tila dumating sa isang sinaunang mundo, at siya ay naging isang eskrimador, gumagala sa mundo, umuungal nang makita ang kawalan ng katarungan, at ang kanyang dugo ay nasa buong katawan. Nagkaroon siya ng hilig ng isang binata at ang pangarap na maging isang henerasyon ng mga eskrimador. Ito ay talagang isang kasaysayan ng pakikibaka ng isang binata na may hilig at mga pangarap, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay isang kabalyero, at ang mga kabalyerong ito ay hindi nagwakas ng maayos sa huli. Ang isang tasa ng isang libingan ng mga kabalyero, pagkatapos ng lahat, ay nagpahayag ng dalisay na pangarap ng batang kabalyero na may madilim na asul at isang nagninangas na pagtatapos. Anak ang dugo at hindi natupad ang pangarap ng isang kabalyero, ngunit nagkaroon siya ng pangarap sa kanyang kabataan. Ang panaginip na ito ay parang hindi mabilang na mga kabalyero sa mundo. Ilang tao na ba ang nakaalam nito? Sa huli, ang panaginip ay nabasag pa rin, nawala ng walang bakas, at sa wakas ay naging abo, tulad ng mga masugid na sundalo na namatay sa larangan ng digmaan. Sa huli, kahit na ang katawan ay hindi mahanap, at isang libingan lamang ng mga damit at sombrero ang maaaring itayo. Walang kamalay-malay, ang puso ni Yang Yian ay napuno ng kalungkutan. Dalawang linya ng malinaw na luha ang bumagsak. Para sa hindi mabilang na masigasig na mga tao sa mundo, ang batang sarili, na may mga pangarap ay nalungkot. Iniisip niya, kung hindi pa sapat ang naiipon niya sa parke noong taong iyon, nahawakan na sana niya ang Chen Kunpot ng nagkataon at naging konektado sa kanyang amo na si Yun Changxi, at humakbang sa paraan ng paglilinang. Ngayon, magkakaroon kaya ng mga taong tulad ng mga passionate knight na ngayon ko lang nakita sa puso ko. Pagkatapos ng pag-aaral sa campus, at pagkatapos ay lumaban sa mga pangarap, sila ba ay magiging isang karaniwang tao? Sa huli, sirang pangarap, katamtamang buhay. Bumili ng bahay, magpakasal, at magkaroon ng mga anak. Ang madamdaming pangarap sa simula ay hindi iiwan, magiging isang cenotaph. Sa oras na ito, binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata na may luha sa kanyang mukha, at nakita si Lu Changqiu na nakatingin sa kanya ng nakangiti. Siya tumingin sa walang laman na baso ng alak sa kanyang kamay, sinundan ng tingin ni Lu Changqiu upang tingnan ang mga dilag sa swimming pool sa labas. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yang Yiu. Maya-maya, biglang ngumiti si Yang Yiu. Sa sandaling ito, may naiintindihan siya sa kanyang puso. Sa sandaling ito, tumingin si Lu Changqiu kay Yang Yiu na may kislap na pagkagulat sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumawa, "Bata, mayroon ka bang nararamdaman?" Ngumiti si Yang Yiu at sinabi, "Salamat, wala lang, pero naiintindihan ko ang isang katotohanan." "Oh, sabihin mo sa akin." Mukhang interesado si Lu Changqiu. Nilero ni Yang Yiu ang walang laman na baso ng alak sa kanyang kamay at sinabing, "Ang sarap ng tasa ng shaketum." Dala nito ang dalisay na pangarap tulad ng navy blue ng isang batang lalaki, at puno rin ng realidad na kasing lupit ng dugo. Hindi mahalaga na sila ay ordinaryong tao, sinaunang martial artist o cultivator, lahat sila ay may dalisay at madamdaming pangarap sa kanilang kabataan. Nais ng mga ordinaryong tao na maging kanilang sarili sa kanilang mga puso, o maging isang superior na tao, o maging isang malaking figure. Nais ng mga sinaunang martial artist na maging mga kabalyero na naghihiganti sa kanilang mga kaaway at nasisiyahan sa paghihiganti, at nais ng mga magsasaka na maging mga Diyos na maaaring lumipad sa langit at tumakas sa lupa. Gayunpaman, gaano karaming mga bagay sa mundo ang maaaring makamit sa huli. Karamihan sa kanila ay ginawa itong tasa ng shaketum. May naramdaman si Yang Yiu sa kanyang puso nang sabihin niya ito, at ang kanyang tono ay puno ng kalungkutan at panghihinayang. Ngunit pagkatapos ay inibon niya ang paksa at sinabi, "Gayunpaman, ang mga pangarap ay panaginip lamang kung tutuusin. Ang susi ay kung sinubukan mo ng husto o hindi. Hanggat sinubukan mong mabuti, ikaw ay isang kabalyero. Hindi mahalaga kung ikaw, ako o siya ay maging ang orihinal na naisip mo, lahat tayo ay mga kabalyero." Natapos magsalita si Yang Yian sa isang hininga, tumayo at yumuko kay Lu Changqiu, "Salamat sa alak, senyor." Ang regalo ni Yang Yian kay Lu Changqiu ay nagmula sa puso, dahil ininom niya ang panghabambuhay na alak ni Lu Changqiu, na isang karanasan sa buhay. Siya malinaw na naramdaman na ang selyo ng nascent soul sa kanyang katawan ay lumuwag ng kaunti, o ang backlash ng sinaunang kaluluwa ng demonyo ay napino ng kaunti.
Sa oras na ito, napagtanto niya na dapat nakita ni Lu Changqiu ang ilan sa mga kondisyon ng kanyang katawan, kaya binigyan niya siya ng panghabambuhay na mga kabalyero, na talagang para tulungan ang kanyang sarili. Hahaha, interesado ka talaga, pero hindi na kailangang magpasalamat. Ang tasang ito ng He Ketum, ay hindi makapangyarihan, ito ay isang tibak na may dalawang talim. Kung hindi mo mapagtanto ang tunay na masining na paglilihi ng He Ketum, pagkatapos itong inumin at lumabas sa kalungkutan, kung gayon ang iyong buhay ay titigil dito. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakuha ka ng masusing pag-unawa sa aking He Ketum, sa maikling panahon. Ito ay napakahusay. Hindi katakataka na ang aking ampon na babae ay ipagsapalaran ang kanyang buong buhay upang tulungan kang labanan ang kaaway. Alam ni Yang Yiyu na ang ampon na binanggit ni Lu Changqiu ay ang sirena na si Zia Luo. Sa oras na ito, tinanong niya, Senyor, mayroon ka bang balita tungkol kay Zia Luo? Bagamat nahulaan niya na dapat pumunta si Zia Lu sa Mountain and Sea Realm sa palasyo sa ilalim ng Yangtze River, ito ay hula lamang pagkatapos ng lahat at hindi pa nakumpirma. Ngumiti si Lu Changqiu at sinabing, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Sabi ko gusto kong uminom ka ng 3 tasa ng alak. Binigyan kita ng 1 tasa ng Zia Ketum at matagumpay mong natikman ang intensyon na iligtas ako. Naglakas loob ka bang inumin ang natitirang 2 tasa? Pagkatapos mong uminom, sasabihin ko sa iyo ang balita tungkol kay Zia Luo. Tumawa si Yang Yiyu at sinabing, Senyor, binibigyan kita ng alak, bakit hindi ako maglakas loob? Okay, Xiao Wei, ihain mo ang alak. Sumigaw si Lu Changqiu sa magandang bartender, ang pangalawang tasa ay Shushan Blood. Kabanata 774 na may sikreto si Lu Changqiu. Ang pangalawang baso ng alak na inihain ng bartender na si Xiao Wei ay itim, ngunit hindi purong itim. Ito ang uri ng itim na may pula, tulad ng pinatuyong dugo. Sinabi ni Levi Changqiu na ang pangalawang baso ng alak ay tinatawag na cultivation blood. Para kay Yang Yian ngayon, naglakas loob siyang inumin ito kahit may lason ito. Higit pa rito, hindi ito nalason, ngunit ito ay malaking pakinabang sa kanya. Sa sandaling ito, naiintindihan na ni Yang Yian na tinutulungan siya ni Levi Changqiu. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik mula sa Mountain and Sea Realm, si Yang Yian ay hindi nakagawa ng anumang pag-unlad sa kanyang pangunawa, ngunit ngayon ang baso ni Levi Changqiu ng Shaketum ay lumuwag sa kanyang selyadong nascent soul. Kung hindi pa rin niya naiintindihan ang magandang intensyon ni Levi Changqiu, isa siyang tanga. Ang unang baso ng Shaketum ay naglalaman ng pangarap ng pagnanasa, na nagpapakita ng iyong kalungkutan pagkatapos na hindi maabot o masira ang pangarap. Kung kaya mong tumayo, ito ay tagumpay. Ang pagdududa ay isang uri ng, nangarap din ako at nahirapan noon, at walang pinagsisisihan sa buhay. Inaasahan ni Yang Yian kung anong uri ng perception ang lalabas sa pangalawang baso ng Shushan Blood. Pumulot ng 1 tasa ng dugong Shushan, hindi ito ininom ni Yang Yian tulad ng unang tasa ng Zia Ketum, ngunit malumanay itong nilunok. Ang nag-aapoy na pakiramdam ay sumabog sa kanyang katawan, at pagkatapos ay ang kapiton sa kanyang bibig ay naging kulay ube ng mukha ni Yang Yian. Ang tasang ito ng dugong Shushan ay talagang hindi magandang inumin. Sa susunod na sandali, natagpuan ni Yang Yian ang kanyang sarili sa isang mundong puno ng pagpatay, kung saan ang malalakas ay iginagalang, ang mahina ay nabiktima, at sunod-sunod na laban ang naganap. Nagsikap ang lahat upang makakuha ng likas na kayamanan, pakikipaglaban, pakikipagsapalaran, intriga. Upang mapabuti ang kanilang paglilinang at magsikap para sa paraan ng immortalidad. Parang nararanasan ang habang buhay. Ang tasang ito ng dugong Shushan ay isang habang buhay na pagnanasa at pagpapasigla ng estado ng pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, hindi naligaw si Yang Yian sa marubdob na pagpatay. Ang estado ng pag-iisip na sinubak ng tasang ito ng dugong Shushan ay nakamamatay, ngunit si Yang Yian ay tumalon mula rito, na naging dahilan upang tumingin sa kanya si Lu Changqiu ng may panibagong mga mata, at iwinagayway ang kanyang kamay upang hayaan si Xiao Wei na magpadala ng 3 tasa ng alak Immortal Tears. Ang 3 baso ng alak ay tungkol sa mga pananaw sa buhay. Pagkatapos ng huling baso ng Immortal Tears, nagulat si Yang Yian at mariing nakapikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ngumiti si Lu Changqiu at sinabi sa bartender na si Xiao Wei, Wei, mag-impake ka at sumama sa akin sa paglangoy. Bahagyang ngumiti ang magandang bartender, na mula, lumabas ng bar, at umalis kasama si Lu Changqiu. Si Yang Yian ay nakaupo sa harap ng bar counter na parang wala sa sarili, hindi gumagalaw. Matapos lumabas ng bar at isara ang pinto, hindi napigilan ng magandang bartender na tanungin si Lu Changqiu, maaari bang matuno ng master ang mga luha ng mga Diyos? Si Lu Changqiu, na palaging may mapang-uyam na tingin, ay bihirang tanggalin ang kanyang ngiti, sumulyap sa maliit na bar at sinabing, ang batang ito ay masyadong kakaiba, dapat niyang tiisin ito. Mayroong isang malaking backlash ng sinaunang kaluluwa ng demonyo sa kanyang katawan.
Ang 3 tasa ng alak ay itinuturing na isang maliit na benepisyo para sa kapakanan ng aking anak na ampon. Okay, wag na natin siyang pag-usapan. Tinatayang aabutin ng 3 hanggang 5 araw bago siya magising. Magpalat ka ng bikini at sundan mo ako para maglaro sa tubig, hehe. Sa pagtatapos ng mga salita, tumawa ng malazwa si Lu Changqiu. Tinansya ni Lu Changqiu na madyay gising si Yang Yiu sa loob ng 3 hanggang 5 araw, ngunit nang tumayo si Yang Yiu sa harapan niya sa gabi ng susunod na araw, nagniningning ang mga mata ni Lu Changqiu. Sabihin mo ang totoo anak, saan ka natuto? Kinaikit ni Lu Changqiu ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Yiu na lumitaw sa kanyang harapan. Kung tama ang hula ko, dapat kapareho mo. Sinagot ni Yang Yiu si Lu Changqiu na parang bogtong. Natigilan si Lu Changqiu nang marinig niya ito, at pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, nakakatuwa. Mukhang sa mundong ito, hindi lang ako ang nagsasalita tungkol sa lugar na iyon. Pero hindi mahalaga. Ang mas maraming kaibigang Daoist ay nangangahulugan ng mas maraming paraan, at hindi ako nag-iisa. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong Panginoon ay dapat nakapalit, di ba? Interesado ka bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Hindi interesado. Tumanggi si Yang Yiu. Kung tutuusin, nanginginig na siya sa takot sa puso niya. Ang binata na si Lu Changqiu na tinawag ang kanyang sarili na matandang nasa kanyang harapan ay talagang nagpakibot sa kanyang puso. Ngunit hindi siya sigurado kung makikita niya ang kanyang amo. Sinabi sa kanya ni Master Yun Changxi na huwag madaling sabihin sa kanyang amo ang tungkol sa kanyang amo, para hindi magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Alam ito ni Yang Yiu. Ang sinumang dakilang tao ay hindi magkukulang ng mga kaaway. Ang kanyang amo na si Yun Changxi ay kilala bilang Supreme of the 12 Tribulations Los Immortals. Paanong walang kaaway ang gayong tao? Sa kanyang puso, nahulaan ni Yang Yiu na si Lu Changqiu ay malamang na nanggaling sa mundo ng paglilinang. Dahil galing din siya sa mundo ng paglilinang, masama kung siya ang kalaban ng kanyang amo. Inimbitahan siya ni Levi Changqiu na uminom ng 3 tasa ng alak, o binigyan siya ng pagkakataon. Ito ay dapat para sa kapakanan ni Zia Lu, at sa sandaling malaman ni Levi Changqiu ang tungkol sa kanyang Panginoon, kung siya ang kaaway ni Master Yun Changxi, kung gayon si Levi Changqiu ay walang pakialam kung kaibigan siya ni Zia Lu o hindi, at maaaring patayin lamang siya. Tungkol naman sa cultivation ni Levi Changqiu, natitiyak ni Yang Yiu na ang taong ito ay talagang master ng mundo, at siya ay isang gintong elixir. Mahirap makita kung may cultivation si Levi Changqiu, ngunit mula sa kanyang mga salita at gawa, at sa 3 tasa ng alak, maaaring mahinuha na siya ay talagang isang dakilang Diyos. Siya ba ay isang nascent soul? O isang out of body? O mas mataas pa? Hindi alam ni Yang Yiu. Kaya nang magtanong si Levi Changqiu tungkol sa kanyang Panginoon, naging alerto si Yang Yiu. Sa pagharap sa prangka na pagtanggi ni Yang Yiu na magtanong tungkol sa kanyang Panginoon, pinaikit ni Levi Changqiu ang kanyang mga mata at biglang bumuhos sa kanya ang isang nakakabinging hininga. Naramdaman lang ni Yang Yian ang isang invisible force na lumalayo sa kanya, at halos naramdaman niyang parang lumundag ang kanyang kaluluwa. Sa oras na ito, naramdaman din ito ni Wu Mokyu sa kanyang likuran, at sabik na kumilos, ngunit pinigilan ni Yang Yian. Alam niya na si Wu Mokyu ay nasa great perfection of the golden core, at hindi sapat sa harap ng ganitong uri ng aura. Hindi pa banggitin ang cultivation ni Wu Mokyu, kahit na siya ay nasa kanyang kalakasan, hindi siya magkakaroon ng anumang pagkakataong manalo laban sa aura na ito, kaya walang silbi ang pag-atake ni Kier. Master. Siguradong malakas na tao. Ito ang pagsusuri ni Yang Yiu kay Lu Changqiu sa kanyang puso, o hulaan. Hindi ko akalain na may mga supermaster pala talaga sa Earth. Sa kabutihang palad, ang hininga na nagmumula kay Lu Changqiu ay kumislap at bumalik siya sa kalmado. Sa oras na ito, isang mahinang tandang lamang ang narinig ni Lu Changqiu, "Hoy, hindi masama ang babaeng katabi mo, lumabas ka at salubungin siya." Bago siya matapos magsalita, casual na ginalaw ni Lu Changqiu ang kanyang kamay, at lumitaw si Wu Mokyu mula sa gilid ni Yang Yiu. Biglang nagbago ang mukha niya at humakbang siya para harangan si Yang Yiu. "Haha, magandang babae, ang swerte mo." Pang-aasar ni Lu Changqiu nang makita niyang lumitaw si Wu Mokyu. Pagkatapos ay sinabi niya kay Wu Mokyu, "Huwag kang kabahan, batang babae, wala akong masamang intensyon. Kung talagang gusto kong gawin ang isang bagay sa batang ito, hindi ko sasayangin ang aking 3 tasa ng masarap na alak. Here, umalis ka na." Sabi ni Yang Yiu kay Wu Mokyu. Alam niyang tama si Lu Changqiu. Kung talagang ginawa niya ito, sila ni Wu Mokyu ay walang magagawa kundi hayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Hindi niya maiwasang malungkot. Sa harap ng ganap na lakas, ang lahat ay talagang isang tigre ng papel. Noong una ay inakala niya na ang isang Jindan cultivator ay isang nangingibabaw na pag-iral sa Earth, ngunit sinong mag-aakala na ang isang pervert na tulad ni Lu Changqiu ay lilito? Sir. Hindi maiwasang mag-alala ni Wu Mokyu nang marinig niya ito.
Naramdaman lang niya ang napakalaki at malakas na momentum mula kay Lu Changqiu, ngunit nag-aalala siya kay Yang Yio. Okay lang, bumaba ka na. Hindi ko akalaing ipapahiya kami ni Senior Lu ng dalawang junior. Kung talagang ipagkalat ito, mapapahiya siya, di ba, Senior Lu? Ang mga salita ni Yang Yio ay hamarang kay Lu Changqiu. Hehe, bata, huwag mo akong harangan ng mga salita. Totoo naman na hindi kita ipapahiya. Dahil ayaw mong sabihin na alagad kita, hindi kita ipapahiya. Tumigil na tayo dito. Sa susunod, kakausapin kita tungkol sa ibang bagay. Umupo ka at mag-usap. Ngumiti si Lu Changqiu at hiniling si Yang Yio na maupo at magsalita, habang siya mismo ay tamad na nakahiga sa lounge chair sa swimming pool. Kakaiba, walang tao sa tabi ng swimming pool ngayon. Gumaan ang loob ni Yang Yian matapos marinig ang mga salita ni Levi Changqiu. Alam niyang hindi na siya ipapahiya ni Levi Changqiu. Sa katunayan, naalala ni Yang Yian ang isang malaking pabor para kay Levi Changqiu. Ang pabor ng 3 tasa ng alak ay hindi maliit, lalo na ang huling tasa ng walang kamatayang alak. 3 araw ang ginugol ni Yang Yian sa pagtunaw nito, ngunit nakinabang ito ng malaki. Bagamat hindi nabuksan ang selyo sa katawan, halatang may direksyon si Yang Yian para sa mga salita ng hinaharap na master tungkol sa pag-unawa sa daan ng langit upang alisin ang selyo ng nascent soul. Hanggat mayroong isang pakiramdam ng direksyon, hindi kailangang mag-alala tungkol sa hindi maalis ang selyo ng nascent soul, at walang anumang takot na ang kapangyarihan ng sinaunang kaluluwa ng demonyo sa nascent soul ay hindi maaaring alisin. Ito ay isang malaking pabor kay Yang Yian. Bagamat nagtataka pa rin ako kung bakit labis akong tinulungan ni Levi Changqiu, naramdaman ni Yang Yian na malabong tulungan ako ni Levi Changqiu na maunawaan ang buhay ng 3 tasa ng alak dahil lamang sa relasyon sa sirena na si Zialu. Si Yang Yian ay talagang medyo nalilito tungkol sa Immortal Tears na alak, ngunit mayroon siyang epiphany sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagising siya sa isang iglap, at naunawaan din na ang 3 baso ng alak mula kay Lu Changqiu ay hindi simple. Ang mga ordinaryong tao ay hindi lamang magkakaroon ng pakinabang sa pag-inom sa kanila, ngunit maaaring maging wasak. Pero iba siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa nascent soul realm. Bagamat pansamantalang nawala ang kanyang cultivation, nandoon pa rin ang kanyang kaharian, at mas mabilis siyang nakakaintindi kaysa sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos maupo sa tabi ni Lu Changqiu, hindi naiwasang magtanong ni Yang Yian, bakit gusto mo akong tulungan, senyor? Ginagawa ko ang mga bagay ayon sa gusto ko. Kailangan ko ba ng dahilan para tulungan ka? Nakangiting tanong ni Lu Changqiu. Walang sinabi si Yang Yian, ngunit tumingin kay Lu Changqiu ng walang pag-aalinlangan, nagpapakita ng ekspresyon na hindi niya alam kung maniniwala ang iba o hindi, ngunit hindi pa rin siya naniniwala. Si Levi Changqiu ay tiningnan ni Yang Yio, at ngumiti siya at sinabing, huwag mo akong tingnan ng ganyan, anak. Well, may mga dahilan ako para tulungan ka. Huminto siya at sinabing, bueno, ang unang dahilan ay magkaibigan kayo ng aking ampon, kaya tinutulungan kita. Yung pangalawa naman, medyo complicated. Hayaan akong ilagay ito sa ganitong paraan. Noong una kong nalaman ang tungkol sa iyong pag-iral, gusto kitang patayin, dahil ikaw ang patron ng angka ng Gyusho ng aking mga ninuno, kaya hindi ko pinapayagan ang sinuman o anumang puwersa na banta sa katatagan ng Gyusho. Dito kita napansin, at maswerte kang pumasok sa Mountain and Sea Realm ng direkta mula sa lihim na lugar sa Changbei. 6 o 7 taon na ang lumipas, at nagpakita ka muli. Sa pagkakataong ito, narinig ko na pinag-isa mo ang sinaunang martial arts world, at akala ko magre-rebelde ka. Sa kabutihang palad, nalaman kong hindi ka masama, at ang ginagawa mo ay upang mapanatili ang kaganhawahan ng Gyusho. Bueno, sa pagkakataong ito mayroon kang isang magaling na apprentice, at nakagawa ka ng ilang bagay na kapakipakinabang sa Gyusho, kaya hahayaan na kita. Bilang karagdagan, hiniling ko sa iyo na pumunta dito sa oras na ito upang pag-usapan ang isang bagay sa iyo. Napatigil si Levi Changqiu nang sabihin niya ito. Pansamantalang tanong ni Yang Yian, maaari ko bang itanong kung ano ang problema, senyor? Kung makakatulong ako, hindi ako tatanggi. Umupo si Lu Changqiu at seryosong nagsabi, ayokong lumitaw sa lupa ang pag-iral na lampas sa ginintoang elixir, kahit papaano ay hindi ito gusto ni Gyusho. Natigilan si Yang Yian ngunit galit na sinabi, senyor, gusto mo bang mawala ako sa Gyusho? Ayon sa pangunawa ni Yang Yian, ito ay si Lu Changqiu na sumasabog sa kanya, at ang kanyang tono ay hindi maiwasang magalit. Ang iyong pamilyang Lu ay ipinanganak sa Gyusho, kaya hindi ba ako si Yang Yian? Aba, anong iniisip mo? Hindi ako isang taong walang simpatiya. Let's put it this way, I don't want to have any involvement with the Shanghai realm. Sa madaling salita, ayaw kong pumasok sa lupa ang mga tao mula sa Shanghai realm. Siyempre, sa kabilang banda, gusto kong malaman kung ano ang iyong mga plano para sa hinaharap. Mananatili ka ba sa lupa ng mahabang panahon, o babalik ka ba sa Shanghai realm sa hinaharap?
Ang tila hindi sinasadyang tanong ni Lu Changqiu ay talagang tumitig kay Yang Yian gamit ang kanyang mga mata. Biglang gumalaw ang puso ni Yang Yian, na para bang may nahuhulaan siya sa isip ni Lu Changqiu. May sikreto itong si Lu Changqiu. Natatandaan kong nakilala ko ang may-ari ng Dragon Slaying Sword sa Changbai Secret Land. Tila mayroong ilang uri ng sementeryo ng Diyos sa lupa, na siyang malaking lihim ng mundo. Ang may-ari ng Dragon Slaying Sword ay hindi isang ordinaryong tao, ngunit ginamit niya ang Demon Trapping Rope upang sugpuin ang Flying God Dog. Sa oras na iyon, ang Flying God Dog ay tila umabot sa yugto ng Mahayana ayon sa Master. Kung tutuusin dito, dapat may malaking sekreto sa God Cemetery, ngunit walang makakahanap nito. At ngayon nakikinig sa mga salita ni Lu Changqiu, tila natatakot siya na may isang taong nasa itaas ng Golden Core Stage na lilito sa Earth. Ayaw niyang may malaman ng mga tao at may tinatago siya. Sa pag-iisip nito, naging masigurado si Yang Yiu sa kanyang puso at sadyang sinabi, mabubuhay ako sa Earth sa hinaharap at wala nang planong pumunta muli sa Mountain and Sea Realm. Pagkatapos sabihin ito, tinitigan ni Yang Yiu si Lu Changqiu at talagang nalaman na nagbago ang mukha ni Lu Changqiu. Pagkatapos ay tinitigan niya si Yang Yiu at biglang may sinabi na ikinagalit ni Yang Yiu. Kabanata 775 masyadong kakilakilabot. Kinaikit ni Lu Changqiu ang kanyang mga mata, tinitigan si Yang Yiu ng nakangiti at sinabing, kung ganoon nga, sa tingin ko ay matutulungan ako ni Yunmen. Ang malambot na mga salita ay puno ng dominanti at malakas. Ngunit nagalit ito kay Yang Yiu, at lalo siyang natitiyak sa kanyang hula. May plano talaga si Lu Changqiu sa Earth. Malinaw na ayaw niyang lumitaw sa Earth ang anumang mga sinaunang mandirigma o cultivator na may napakalakas na martial arts. Gusto niyang kontrolin ang lahat ng nasa kontrol niya. Pagharap sa mga salita ni Levi Changqiu, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabing, paano kung tumanggi ako? Tumawa si Levi Changqiu, ngunit ang kanyang tawa ay puno ng panginginig, at sinabi niya, sa tingin ko papayag ka. Hahaha, tumawa din ng malakas si Yang Yian, ngunit iniba ang usapan at sinabing, maiintindihan ko ba na tinatakot mo ako? Natigilan si Levi Changqiu at tinitigan si Yang Yian, na para bang gusto niyang makakita ng bulaklak sa mukha ni Yang Yian. Hindi niya inaasahan na ganoon ka-bold si Yang Yian, ngunit talagang sinusubok ni Levi Changqiu si Yang Yian sa kanyang puso. Mula sa pakikipag-ugnayan sa nakalipas na 2 araw, hindi si Yang Yian ang uri ng tao na maaaring matakot. Bagamat sa mga mata ni Levi Changqiu, si Yang Yian ay wala na ngayong cultivation, ngunit palagi niyang nararamdaman na ang mana ni Yang Yian ay lubhang misteryoso. Mula sa kanyang pakiramdam, ang hininga ni Yang Yian ay hindi karaniwan, at ang pamamaraan ng paglilinang ay tiyak na hindi ang hininga ng lupa o ang mundo ng bundok at dagat. Alam ni Levi Changqiu na sa 5,000 taon ng kasaysayan ng Jiushou, mayroong hindi mabilang na mga tao mula sa mga pangunahing puwersa sa mundo ng paglilinang na nag-espiya sa kayamanan ng lupa, at ayaw niyang may masangkot. Sa hindi mabilang na mga taon, upang makuha ang kayamanan, si Levi Changqiu ay nagbayad ng sobra sa Jiushou. Nag-operate siya sa likod ng mga eksena upang sirain ang daanan sa pagitan ng lupa at mundo ng bundok at dagat, pinatay at itinaboy ang mga taong iyon mula sa mundo ng paglilinang, at sa isang tiyak na lawak ay pinrotektahan ang Jiushou. Sa pangalan, dala rin niya ang bandila ng Diyos na tagapag-alaga at nakuha ang pagkilala sa mga emperador ng Jiushou. Siyempre, ang saligan ay dapat niyang protektahan si Jiushou. Ang hitsura ni Yang Yian ay isang anomalya para kay Levi Changqiu. Sa mahabang panahon, hanggat may nilalang na ang lakas ay lumampas sa virtual na kaharian sa Jiushou, sinasadya niya itong paghihigpitan, at papatayin pa nga. Sa pangalan, ito ay nagbabanta sa kaginhawaan ng lupa. Ngunit sa katunayan, kapag mayroong isang nilalang na ang lakas ay lumampas sa virtual realm, ito ay talagang banta sa kaginhawaan ng mga ordinaryong tao. Dahil may ilang malalaking tao na palaging nag-uudyok sa pakikibaka para sa paghahari, isa-isa silang sinusupil ni Levi Changqiu. Mula noong Qing Dynasty, si Levi Changqiu ay nagbago sa iba't ibang pagkakakilanlan, naglalakad sa mundo upang patayin at sugpuin ang lahat ng mga nalampasan ng virtual na kaharian at ang mga magsasaka na nagmula sa mundo ng bundok at dagat. Nagpatuloy ang oras hanggang sa kapanganakan ng New Jiushou. Ginampanan ni Lu Changqiu ang iba't ibang tungkulin mula noong huling bahagi ng dinastiyang Qing, at malinaw na nakita niya ang mga sinaunang mandirigma, magsasaka at maging ang mga supernatural na nilalang sa mundo. Ang huling beses na nag-transform siya sa isang Daoist priest at pinigilan ang lahat ng alien sa kanyang mga mata. Sa panahong ito, naliwanagan din niya ang maraming tao, kabilang ang mga likas na demonyo tulad ng sirena na si Zialu, at sa wakas ay nagretiro. Siyempre, ang mga organisasyon tulad ng Shenlongtan ay nilinang niya ng hayagan at palihim. Hindi lamang nakabisado ni Lu Changqiu ang puwersa tulad ng Shenlongtan sa 5,000 taon ng kasaysayan ng Jiushou. Ang mga puwersang ito ay naghahanap ng mga kayamanan na nakatago sa lupa sa kanyang puso at ang kaginhawahan ng mga tagapagtanggol ng Jiushou.
At si Yang Yiyu ang tanging dayuhan na lumampas sa kanyang imahinasyon sa nakalipas na daang taon. Sa ilalim ng linya ni Lu Changqiu, ang Jiusho ay hindi maaaring magkaroon ng pag-iral sa kabila ng virtual na kaharian, ngunit ang hitsura ni Yang Yiyu ay medyo lampas sa kanyang imahinasyon. Sa 10 taon lamang, sa isang kisap mata, ang lakas at paglilinang ni Yang Yiyu ay nalampasan ng virtual na kaharian ng malaking margin. Noong una, nang makipag-ugnayan sina Yang Yian at Xia Lu, walang masyadong pakialam si Lu Changqiu. Alam niya na si Xia Lu ay nakipaglaban sa mga sinaunang mandirigma sa ibang bansa para kay Yang Yian, at sa huli si Xia Lu ay nasaktan ng mag-isa. Walang pagpipilian si Lu Changqiu kundi dalhin ang sirena na si Xia Lu pabalik sa palasyo sa ilalim ng ilog Yangtze para sa pagpapagaling, at pagkatapos ay ipinadala si Xia Lu sa mundo ng bundok at dagat. Ito ay noong natuklasan ni Lu Changqiu na ang kanyang nominal adopted daughter na si Xia Lu ay talagang may mortal na puso para kay Yang Yian. Hindi ito ang gustong makita ni Lu Changqiu. Ang sirena na si Xia Lu ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya, kaya kailangan niyang ipadala si Xia Lu sa mundo ng bundok at dagat. Mula noon, nagsimulang bigyang pansin ni Lu Changqiu si Yang Yian. Dahil dito, labis siyang nagulat nang maobserbahan niya na kasing bilis ng rocket ang paglaki ni Yang Yian, kaya naghinala siya na si Yang Yian ay isang piraso ng chess na inilagay sa lupa ng isang malaking puwersa sa mundo ng paglilinang, at para rin ito sa kayamanan sa lupa. Sa mga mata ni Lu Changqiu, ito ay upang sirain ang kanyang plano at kumuha ng pagkain mula sa kanya. Kung si Lu Changqiu ay maaaring dumating sa Earth mula sa mundo ng paglilinang, natural na ang iba pang mga kapangyarihan ay maaari rin. At sa totoo lang, hindi ba si Lu Changqiu ay isang pawn ng iba? Ngunit hindi payag si Lu Changqiu na maging ordinaryo. Sa hindi mabilang na mga taon sa Jiusho, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang malinaw na kontrolin ang ilang hindi mapakali na mga kadahilanan. Ngayon ang buong Jiusho ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, at hindi siya nang ahas na maging isang sangla ng iba. Hanggat nakuha niya ang kayamanan ng lupa, maaari niyang duminahin ang kanyang sariling kapalaran at hindi sa awa ng malalaking puwersa sa likod niya. Kaya noong gusto niyang patayin si Yang Yiu, hindi niya inaasahan na papasok si Yang Yiu sa lihim na lupain ng Qiangbei Mountain. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ang daanan ng bundok at dagat ng Qiangbei Secret Land ay gumuho, kaya't si Yang Yiu at ang mga taong iyon sa sinaunang martial arts world ay pumasok lahat sa mundo ng bundok at dagat. Nang mawala si Yang Yiu, nakahinga rin ng maluwag si Lu Changqiu. Buti na lang nawala siya. Anyway, gumuho ang Qiangbei Secret Land. Noong panahong iyon, naisip ni Lu Changqiu na hindi na babalik si Yang Yiu. Gayunpaman, sinira niya ang lahat ng iba pang mga channel sa Earth na maaaring sirain, at tinataka ng mga hindi masisira, at nagpadala ng mga tao upang bantayan sila. Kung wala ang kanyang pahintulot, walang komunikasyon sa pagitan ng Earth at ng Mountain and Sea Realm. Ngunit ang mga bagay ay madalas na nagkakamali. Hindi inaasahan ni Lu Changqiu na biglang babalik si Yang Yian pagkatapos ng 6 na taon. Ang pagbabalik na ito ay nagpabagabag kay Lu Changqiu. Walang gumagalaw sa anumang lugar sa mga channel ng Mountain at Sea Realm na nasa ilalim ng kanyang kontrol, ngunit bumalik si Yang Yian sa Earth. Nagkaroon lamang ng isang posibilidad. Maaaring sinira ni Yang Yian ang kawalan at bumalik sa Earth mismo, o may isang malaking tao sa likod niya na nagpabalik sa kanya. Hindi simpleng tao ang sinumang makakabasag ng kawalan. Iniisip ni Lu Changqiu na ang kanyang lakas ay katumbas man lang sa kanya, o mas mataas pa sa kanya. Nang malaman niyang bumalik si Yang Yian, agad na gustong patayin ni Levi Changqiu si Yang Yian, ngunit sa huling minuto, binitawan niya ang ideya. Sa isip niya, dahil may malalakas na puwersa at malalaking tao sa likod ni Yang Yian, hindi niya ito mapatay. Ang pagpatay sa kanya ay mag-aalerto sa mga tao sa likod ni Yang Yian, at kapag ang isang super expert ay dumating sa Earth, ito ang magiging pinakamasama para sa kanya. Kaya ipinadala niya si Hunan sa Yunmen upang makakuha ng impormasyon at inanyayahan si Yang Yian na makipagkita sa kanya. Nais niyang malaman kung ang mga puwersa sa likod ni Yang Yian ay nagpaplano ng kayamanan ng Earth tulad niya. Siya lang. Ipinahiwatig na ayaw ni Yang Yian na lumitaw sa Earth ang mga tao sa itaas ng virtual realm, at hiniling niya kay Yang Yian na umalis sa Earth para lang makita ang reaksyon ni Yang Yian at subukan siya. Sino ang nakakaalam na direktang sasabihin ni Yang Yian na hindi niya planong bumalik sa Mountain and Sea Realm at manirahan sa Earth magpakailanman, at si Levi Changqiu ay mamamatay tao. Dahil hindi bumalik si Yang Yian sa Mountain and Sea Realm upang manirahan sa Earth magpakailanman, binigyan siya ni Levi Changqiu ng isa pang maluwag na pagpipilian, at siya ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Gayunpaman, si Yang Yian ay tila hindi niya pinagbantaan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa kanya, "Tinatakot mo ba ako?" Sa oras na ito, talagang gustong sampilan ni Lu Changqiu si Yang Yian hanggang sa mamatay, ngunit nang tumingin sa kanya si Yang Yian, hindi siya nagpakita ng takot, kaya naghinala si Lu Changqiu.
Unti-unting inalis ang hangarin na pumatay sa kanyang puso, alam ni Lu Changqiu na madaling patayin si Yang Yian, ngunit magiging isang malaking problema ang pukawin ang kapangyarihan sa likod ni Yang Yian. Sa halip na patayin si Yang Yian at pukawin ang isang malakas na tao na may kapareho o mas mataas na antas ng paglilinang gaya niya na pumunta sa Earth para manghimasok, mas mabuting panatilihin si Yang Yian, na tila may selyadong yuanying at walang cultivation, na harapin. Binigyan ni Lu Changqiu si Yang Yian ng 3 tasa ng mahalagang alak sa mataas na presyo, ngunit sa katunayan, sinusubok niya ang kapangyarihan ng yuanying na nakatatak sa katawan ni Yang Yian. Kaninong sagradong paraan ito? Hindi magandang pagkakataon na ibigay ang dahilan ng 3 tasa ng alak. Bilang resulta, ang pagsubok na ito ay nagulat kay Lu Changqiu. Nalaman niya sa pamamagitan ng 3 tasa ng alak na ang kapangyarihang nagbuklod sa nascent soul ni Yang Yian ay napakalakas. Hindi niya nakita na ito ay ang pamana ng pamamaraan, ngunit ang malakas na kapangyarihan ng selyo ng kaluluwa. Tinanong ni Lu Changqiu ang kanyang sarili na ang kapangyarihang ito ay higit pa sa kanya. Nalaman din na ang pag-unawa ni Yang Yian sa paglilinang ng tao ay labag sa langit. Nakita niya ang nascent soul realm ni Yang Yian sa unang tingin. Hindi niya inaasahan na ang isang nascent soul kid ay kukuha ng wala pang 3 araw para matuno ang 3 tasa ng kanyang treasure wine. Mahigit 2 araw lang iyon. Ito ay talagang isang talento ng demonyo. Para sa mga ordinaryong nascent soul cultivator, pabayaan ang 2 o 3 araw, aabutin ng hindi bababa sa 3 buwan o higit pang oras upang matuno. Ang talento ng demonyo ni Yang Yian, sa mga mata ni Lu Changqiu, ay naging dahilan upang mas determinado siyang si Yang Yian ay isang alagad ng isang malaking puwersa o isang malaking tao. Sa oras na ito, nagulat at hindi sigurado si Lu Changqiu nang makita niyang walang takot na nakatingin sa kanya si Yang Yian. Napaisip siya, mukhang may maasahan talaga itong batang ito sa likuran niya, kaya hindi siya makagalaw. Sa halip na gawin ito, mas mabuting magtulungan. Mas mabuting patayin siya kaysa magudyok ng mas makapangyarihang pag-iral na haharapin. Sa pag-iisip nito, unti-unting nawala ang kalmadong mukha ni Lu Changqiu, at ngumiti siya at sinabing, "Hehe, matapang ka talaga, hindi ako nagkamali. Okay, sa susunod ay tatalakayin ko ang ilang seryosong bagay sa iyo." Para kay Yang Yian, halos bumagsak siya sa kanyang puso. Sa maikling tingin kay Lu Changqiu ngayon lang, naramdaman niyang si Lu Changqiu ay isang prehistoric beast na kayang lumunok sa kanya hanggat iniunat niya ang kanyang dila. Ang dahilan kung bakit sinasadya niyang sabihin na hindi siya aalis sa lupa ay dahil hindi niya kinaya ang banta ni Lu Changqiu. Kumuha din siya ng sugal. Sa kabutihang palad, tama ang sugal, at hindi siya inatake ni Lu Changqiu. Hindi niya alam na ang kanyang matigas na salita ay nagpaisip kay Lu Changqiu sa kanyang puso. Iniisip na siya ay isang disipulo ng isang malaking tao at isang malaking puwersa, at siya ay dumating upang galugarin ang mga kayamanan ng mundo. Nang ngumiti at magsalita si Lu Changqiu, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yiu. Sa katunayan, ang kanyang likod ay basang-basa ng malamig na pawis, at siya ay bumulong sa kanyang puso, ang pervert na ito ay masyadong nakakatakot. Hindi ko talaga alam kung anong level ng cultivation niya. Kabanata 776 na dumating ang Golden Core Tribulation ni Dugu Walking. Talagang natakot si Yang Yiu kay Levi Changqiu, ngunit nang marinig niyang nagsalita si Levi Changqiu, alam niya na ang kabilang partido ay sumuko na sa intensyon na patayin siya at makakausap siya ng maayos. Sa katunayan, puno rin siya ng mga tanong at gustong magtanong kay Levi Changqiu. Pero nagkunwari siyang relaxed at sinabing, "I'm all ears." Mas kalmado si Yang Yiu, mas naniniwala si Levi Changqiu na tama ang kanyang hula. Nakatingin kay Yang Yiu at nakangiti, sinabi ni Levi Changqiu, "Walang mga tagalabas ngayon. Kinakausap kita tungkol sa pag-iilaw. Ikaw ba o ang taong nasa likod mo ay naghahanap din ng mga kayamanan sa lupa?" Pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at naisip, may sikreto talaga ang pervert na ito sa Earth. Bigla niyang naisip ang Fengdian God Dog na nakilala niya sa Changbai Secret Land. Sa simula, ang Fengdian God Dog ay nakulong ng demonyong lubod sa loob ng 3,000 taon dahil siya ay pumunta sa Earth upang kontaminahin ang God Cemetery. Sa bibig ng Fengdian God Dog na si Fengdian Yelang, siya ay pinigilan ni Bai Changmei, ang may-ari ng Dragon Slaying Sword. Ibig sabihin, si Bai Changmei ang tagapag-alaga ng God Cemetery, at ang lupa ay tinatawag na Origin Realm sa bibig ng Fengdian God Dog Fengdian Yelang. Naalala ko na sinabi rin ng matanda na noon pa man ay may alamat sa mundo ng paglilinang tungkol sa pagkakaroon ng God Cemetery in the Origin Realm. Malinaw, ang pinakamalaking lihim ng mundo o ang pinagmulan na realm ay nakakuha ng atensyon ng malawak na mundo ng paglilinang. Ang sementeryo ng Diyos ay isang malaking kayamanan. Ngayong sinabi ito ni Lu Changqiu, natural na naisip ni Yang Yiu ang God Cemetery. Sa pag-iisip nito, pansamantalang nagtanong si Yang Yiu, ang kayamanan ba na sinasabi ng nauna ay tungkol sa sementeryo ng Diyos?
Sa sandaling sinabi ito, tinitigan ni Yang Yiyu ang mga mata ni Lu Changqiu, at nakita niyang nagniningning ang mga mata ni Lu Changqiu, na nagparamdam kay Yang Yiyu na lubhang mapanganib. Gayunpaman, ang emosyonal na kawalang tatag ni Lu Changqiu ay saglit lamang, at pagkatapos ay lumiwanag ito, at mahinang sinabi niya, mukhang may iisang layunin tayo. Ang pangungusap na ito ay katumbas ng pag-amin na ang kayamanan na sinasabi niya ay ang God Cemetery, at tama rin ang hula ni Yang Yiyu. Tama ang hula, ngunit nakita rin ni Yang Yiyan ang nakatatakot na panganib sa mga mata ni Levi Changqiu, na nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Makikita na labis na nagmamalasakit si Levi Changqiu sa God's Cemetery at may matinding pagnanais na angkinin ito. Gayunpaman, naalala ni Yang Yiyan na nang makilala niya si Fengyan Divine Dog, sinabi ni Fengyan Divine Dog na ang tagapag-alaga ng God's Cemetery ay si Bai Changmi mula sa Futu Sword Sect ng Cultivation World, isang makapangyarihang tao sa tuktok ng Mahayana. Walang nakakaalam kung nasaan ang sementeryo ng Diyos sa lupa. Ngunit sa pagtingin sa ekspresyon ni Levi Changqiu, tila nahanap na niya ang pagkakaroon ng God's Cemetery. Naiintindihan na ngayon ni Yang Yiyan ang ilan sa mga iniisip ni Levi Changqiu. Ayaw niyang makontaminate, o sa tingin niya ay ang malalaking puwersa at malalaking tao sa likod niya ang ayaw makontaminate ng God's Cemetery, kaya may balak siyang patayin noon. Kung sa tingin niya, alam ni Yang Yiyan na dapat baguhin ang pag-uusap nila ni Levi Changqiu. Pinakamabuting huwag isipin ng pervert na ito na nakikipagkompetensya siya sa kanya para sa mga interes. Ngayon ay maaari na siyang palayain ni Levi Changqiu, ngunit hindi niya magagarantiya na hindi niya ito magagawa sa hinaharap. Nang magsalita ang pervert na ito tungkol sa salitang treasure, sobrang kabado ang ekspresyon niya. Sa totoo lang, hindi interesado si Yang Yiyan sa God's Cemetery. Ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng matigas na pakikipag-usap kay Lu Changqiu sa simula ay hindi niya kayang tiisin ang banta sa mga salita ni Lu Changqiu. Ngayon, dahil alam niya ang iniisip ni Lu Changqiu, hindi na kailangang makipag-away sa kanya, at hayaang galit si Lu Changqiu sa kanya ng walang kabuluhan. Anyway, wala siyang pakialam kung God Cemetery ba ang misteryosong God Cemetery o hindi. Ang inaalala niya ay ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa Earth. Kung si Lu Changqiu ay nagbabantay sa lahat ng dako, hindi ito isang magandang bagay para sa kanya. Ito ay hindi mabuti para sa Yunmen. Aalis siya maya-maya, ngunit hindi sa maikling panahon. Una, kailangan niyang samahan ang kanyang lola hanggang sa dulo ng paglalakbay, at pangalawa, kailangan niyang ibalik ang kanyang paglilinang. Sa pagkakataong ito ay maaaring isa, dalawa, o mas matagal pa, ngunit tiyak na aalis siya. Dahil sa Shanghai Realm, naroon sina Hao Dudo, Daor Xiangxiang, at kailangan niyang hanapin ang kanyang pinakamatandang disipulo na si Dugu Hui, ang ikatlong disipulong si Wu Jian, at Zia Lu, at iba pa. Maraming tao ang naghihintay na mahanap siya. Ito ay isang responsibilidad at isang hindi maiiwasang bagay para sa kanyang karaniwang puso ng tao. Kaya't handa si Yang Yiyu na linawin kay Lu Changqiu na walang magiging conflict of interest sa kanya. Siya ay naghahanap ng kaligtasan ng Earth's Cloud Gate at walang intensyon sa God's Cemetery. Sa pag-iisip nito, tumingin si Yang Yiyu kay Lu Changqiu at umiling at sinabing, hindi, walang karaniwang layunin sa pagitan ko at ng aking nakatatanda. Noong una ay nagplano si Lu Changqiu na umatras at makipagtulungan kay Yang Yiyu o sa mga puwersang nasa likod ni Yang Yiyu, ngunit matapos marinig ang sinabi ni Yang Yiyu, naisip niya na ang mga puwersang kinakatawan ni Yang Yiyu ay gustong kunin ang kayamanan ng God Cemetery ng mag-isa, at ang kanyang mukha ay biglang nagdilim at sinabing, masyado ba ang iyong gana? Upang sabihin sa iyo ang totoo, kung hindi dahil sa akin, kahit na ang mga puwersa sa likod mo ay napakalaki, at nakamit mo ang paglilinang ng Tangshan, hindi mo kailanman mahahanap ang lokasyon ng lipunan. Alam ni Yang Yiyu na mali ang pagkakaintindi niya nang marinig niya itong sinabi ni Lu Changqiu, at ngumiti ng mapait, Senyor, masyado kang maraming iniisip. Ang ibig kong sabihin ay wala akong interes sa God's Cemetery. Sa puntong ito, huminto si Yang Yiyu at nagpatuloy, sa katunayan, ang sinabi ko noon tungkol sa pamumuhay sa Earth sa mahabang panahon ay usapan lamang. Matapos maibalik ang aking paglilinang, dadalhin ko ang lahat ng mga disipulo ng Yunmen na nasa itaas ng yugto ng pagtatayo ng pundasyon sa mundo ng bundok at dagat, kabilang ang mga kabilang sa mga sinaunang mandirigma na nakalusot sa virtual na kaharian. Aalisin ko ang lahat ng maaaring alisin sa lupa. Siguro kung nasiyahan ka sa sinabi ko. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyu, natigilan si Lu Changqiu, ngunit napakasaya niya sa kanyang puso. Gayunpaman, nag-alinlangan din siya sa mga salita ni Yang Yiyu at tumingin kay Yang Yiyu na may naguguluhan na mga mata. Natural na alam ni Yang Yiyu na hindi madaling maniwala si Lu Changqiu, kaya itinaas niya ang kanyang kamay at nanumpa, ang bawat salitang sinabi ko ay totoo. Natawa si Lu Changqiu dito. Ang panunumpa ng isang magsasaka ay kinikilala ng paraan ng langit, at ito ay hindi isang bagay na maaaring sumumpa ng basta-basta.
Dahil naglakas loob si Yang Yiyo na manampa, pinatunayan nito na hindi nagsisinungaling si Yang Yiyo. Sa ganitong paraan, ang malaking bato sa puso ni Lu Changqiu ay ibinaba. Matagal na niyang pinaplano ang God's Cemetery. Kinailangan siya ng maraming oras at lakas upang mahanap ang lokasyon ng God's Cemetery, ngunit hindi pa siya nakapasok dito. Gayunpaman, mayroong ilang uri ng pattern sa sementeryo ng Diyos. Ang portal patungo sa lugar kung saan matatagpuan ang God's Cemetery, at may kapangyarihang nagbabantay dito. Sinisikap niyang buksan ang daan upang makapasok sa sementeryo ng Diyos. Sa loob ng ilang araw, oras na para magbukas muli ang portal. Kailangan niyang pumasok sa portal ng God's Cemetery at subukang buksan muli ang pinto ng God's Cemetery. Kung aalis siya, ayaw niyang may mangyari sa Earth, at si Yang Yiyo lang ang aksidente. Kung talagang walang ideya si Yang Yiyo tungkol sa God's Cemetery, maaari siyang pumunta sa portal ng God's Cemetery nang may kapayapaan ng isip. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa si Lu Changqiu. Sa wakas ay ngumiti siya at sinabi, dahil alam mo ang tungkol sa sementeryo ng Diyos, dapat mong malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Wala ka bang ideya? Tumawa si Yang Yiyo at sinabing, wala talaga akong ideya. Sa totoo lang, pansamantalang nawala ang cultivation ko ngayon, at wala akong ganoong kakayahan. Kahit na hindi ako nawala sa aking paglilinang, ako ay isang maliit na nascent soul, at hindi ko maihahambing sa paglilinang ng nakatatanda. Hindi ko kayang bilhin ang ganoong kalaking kayamanan. Kaya sa susunod na pagkakataon sa Earth, gusto ko lang manatili sa Earth at mamuhay ng ordinaryong buhay, at magsikap na alisin ang selyo sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, aalis ako sa Earth para sa Mountain at Sea Realm. Marami pa akong kaibigan sa Mountain and Sea Realm. Pagkatapos ng lahat, ang Earth ay hindi angkop para sa paglilinang, kaya't makatitiyak ang nakatatanda na hindi kita guguluhin, at sana ay huwag mo akong titigan. Magkahiwalay tayo ng landas. Paano na? Tumawa si Lu Changqiu mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa pagkakataong ito. Bigla niyang naisip na pagkatapos niyang imbestigahan ang iba't ibang bagay ni Yang Yiyo, nakita niya talaga ang kahinaan ni Yang Yiyo. Ang batang ito ay hindi gaanong emosyonal. Kung ikukumpara sa God's Cemetery, ang mga taong pinili ni Yang Yiyo ay dapat na kanyang mga kamag-anak at kaibigan, kaya wala nang nagduda kay Yang Yiyo, at tumawa, napakabait nito. Dahil sinabi mo ito, hindi na ako magiging mother mo. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, pupunta ako sa lugar na iyon sa loob ng 3 araw. Maaaring tumagal ito ng mahabang panahon, maaaring ilang taon, o kahit na mga dekada. Kaya makatitiyak ka na hindi kita guguluhin, ngunit may isang bagay na kailangan mong ipangako sa akin. Hanggat pumayag ka, sasabihin ko sa iyo ang kinaroroonan ng sirena na si Zialu sa bundok at Sea Realm, at pagkatapos mong umalis, paprotektahan ko ang mga disipulo ng iyong Yunmen na nananatili sa Earth. Magsalita ka, Senyor. Sinabi ni Yang Yiyo na may iniisip sa kanyang puso. Kapag umalis ka, tuparin mo ang iyong pangako at dalhin ang lahat ng tao sa Jiushou na umabot na sa antas ng Jindan sa Shanghai Realm. Ito ay hindi ganap na makasarili, ngunit para din sa kaligtasan ng Jiushou. At ipinapangako ko sa iyo na kung makakabalik ka sa Earth sa hinaharap, sasabihin ko sa iyo ang lokasyon ng God's Cemetery ng walang kondisyon. Sumusumpa din ako sa mga ito. Okay, ikaw at ako ay susumpa sa Heavenly Dao. Sa ngayon, ang matanda at ang mga bata ay naabot ang isang deal. Pagkatapos talakayin ang ilang bagay, bawat isa ay nanumpa sa Heavenly Dao gamit ang kanilang blood essence bilang medium. Kinabukasan, umalis si Yang Yiyo sa Yancheng at bumalik sa Yunmen. Ang trajectory ng buhay ay napunta na rin sa tamang landas. Ang pagpunta sa Yancheng upang makipagkita kay Lu Changqiu ay isang malapit na tawag, ngunit sa katunayan, ito ay lubhang kapakipakinabang sa kanya. Ang 3 tasa ng alak na iginawad ni Lu Changqiu ay nagbukas ng pangkalahatang direksyon para maunawaan niya ang Heavenly Dao at natural na mabuksan ang selyo ng nascent soul. Ngayon ay 1 oras na lamang. 1 araw, babalik ang kanyang paglilinang. Ang mga panunumpa ni Yang Yiyan at Levi Changqiu ay nagbigay kay Yunmen ng katatagan. Kapag umalis siya sa Shanghai Realm sa hinaharap, hindi niya maisasama ang lahat ng mga disipulo ng Yunmen. Kukunin lamang niya ang mga disipulo ng Yunmen na umabot sa yugto ng Golden Core. Ang iba pang mga disipulo ng Yunmen ay mananatili sa Earth at mananatili bilang ugat ng Yunmen. Kasama si Levi Changqiu, isang malakas na tao na ang antas ng paglilinang ay hindi niya kilala, na nanunumpa na hindi aatake sa Yunmen at maging upang protektahan ang pundasyon ng Yunmen, naniwala si Yang Yiyan na si Yunmen ay mabubuhay ng mahabang panahon kahit na umalis siya sa hinaharap. Pagkabalik, bumalik ang buhay ni Yang Yiyan sa kinaroroonan nito. Araw-araw siyang nakikipag-flirt sa ilang babae, lumalakad at nakikipag-usap sa kanyang lola, at nilibang ang lumalaki niyang pamangkin na si Manman. Paminsan-minsan, kapag nasa mood siya, papasok siya sa Yunmen Cave Heaven upang turuan ang paglilinang ng mga disipulo ng Yunmen. Ang kanyang buhay ay masasabing malaya at makulay.
Sa isang kisap mata, mahigit kalahating taon na ang lumipas nang hindi namamalayan. Sa pagtatapos ng taon, pagdating ng bagong taon, iyon ang araw kung kailan nagtakda ang kanyang lola ng petsa para sa kanyang kasal sa ilang mga babae, at ang mga tao sa buong Yunmen ay nagsimulang maging abala. Alam ng lahat na magkakaroon ng malaking kasal ang kanilang Panginoon, at sa pangunguna ni Chen Qibian, ang punong katiwala ng Yunmen, nagsimula na ang lahat sa paghahanda para sa kasal. Sa araw na ito, si Yang Yian ay bumalik mula sa paglalakad kasama ang kanyang lola, at nang siya ay umupo upang uminom ng tsaa, si Qiu Yun ay sumugod at sinabing, Sir Bilasan, Bilasan. Si Sister Walking ay malalampasan ang makalangit na kapigatian. Yang. Sigurado si Yian sa kanyang puso, at nagbago ang kanyang mukha. Ang unang tao sa buong Yunmen na nakatagpo ng Golden Elixir Heavenly Tribulation ay si Dugu Walking, na inaasahan din. Ang kabanata 777 ay ang ika-59 na kapigatian sa langit. Nagmamadaling pumasok si Yang Yian sa Cloud Gate Cave Heaven sa lalong madaling panahon, at nakakita ng kidlat at kulog sa buong Cloud Gate. Nakatayo si Dugu Walking sa isang open space, medyo walang magawa. Bagamat narinig niya si Yang Yian na nagsasalita tungkol sa Golden Core Heavenly Tribulation, napagtanto niya lang kung gaano kakilakilabot ang heavenly power noong talagang dumating ang Heavenly Tribulation. Medyo natakot siya. Tumingin si Yang Yian sa mga umiikot na madilim na ulap sa kalangitan. Noong una ay naisip niya na dapat niyang iwasan ang Heavenly Tribulation sa Cloud Gate Cave Heaven, ngunit sino ang nakakaalam na darating pa rin ang Heavenly Tribulation? Ipinapakita nito na sa ilalim ng Heavenly Dao, walang mate at tago. Bagaman, ang Cloud Gate Cave Heaven ay isang maliit na mundo, ito ay nasa Great Dao pa rin. Hanggat naabot ang paglilinang, ang Heavenly Tribulation ay natural na darating. Ang Heavenly Tribulation ni Dugu Walking, na hinuhusgahan mula sa patuloy na paggawa ng Tribulation Clouds, ay tila napakalaki. Biglang lumubog ang kanyang puso, ngunit naglakad siya patungo kay Dugu Walking na may nakaka-relax ng ngiti sa kanyang mukha. Para makaligtas sa Heavenly Tribulation, kailangan mo munang i-relax ang iyong mentality at walang anumang mental pressure. Kung mayroon kang mga alalahanin sa simula, 9 sa 10 ay mabibigo na makaligtas sa kapigatian. Kapag nabigo kang makaligtas sa kapigatian, nangangahulugan ito ng katapusan ng iyong buhay. Kaya't itinuro ni Yang Yiu sa ilang kababaihan at sa lahat ng tao sa Yunmen sa simula pa lang na ang pinakamahalagang bagay para makaligtas sa kapigatian ay ang magkaroon ng paniniwalang malalampasan mo ito. Isipin na lang ang kapigatian bilang isang pagsubok ng paglilinang, at huwag magkaroon ng anumang psikolohikal na pasanin. Kailan? Nakita ni Dugu Walking si Yang Yiu na nagmamadaling lumapit at nakita ang ngiti sa kanyang mukha, hindi maipaliwanag ang kanyang pakiramdam, at ang psikolohikal na presyon na dala ng kapigatian ay nawala. Sa kanyang puso, hanggat nandyan si Yang Yiu, hindi siya natatakot sa mga gawain. Huwag kang mag-alala, ito ay isang maliit na kapigatian lamang. Napakalakas lang ng kulog at kaunting ulan. Ipakita ang iyong lakas at lampasan ito isa-isa. Huwag magkaroon ng anumang psikolohikal na presyon. Nandito ako para sa lahat. Niyakap niya si Dugu Walking habang nagsasalita. Well, gagawin ko. Samandal si Dugu Walking sa mga bisig ni Yang Yiu at sumagot ng may matatag na tono. Ang takot sa kapigatian sa kanyang puso ay ganap na nawala, napalitan ng walang katapusang pagtitiwala. Sa katunayan, siya lamang ang may pinakamahusay na paglilinang sa buong Yunmen maliban sa mga kapatid na babae ng Lu. Kung bibilanggan lang natin sa mga babae ni Yang Yiu, siya ang pinakamagaling. Kapag iniisip ito, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na saya si Dugu Walking. Bagaman hindi siya maaaring maging pangunahing asawa, sapat na siya upang maging pinakamalakas sa ilang kababaihan. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili sa kanyang puso na dapat siyang makaligtas sa makalangit na kapigatian. Matapos maliwanagan si Dugu Walking, tumalikod si Yang Yiu at umatras. Sa oras na ito, ang makalangit na kapigatian ay namumuo, at ang unang kulog na kapigatian ay maaaring dumating anumang oras. Hindi nang ahas si Yang Yiu na tumayo sa tabi ni Dugu Walking, kung hindi ay madaragdagan nito ang kapangyarihan ng kanyang makalangit na kapigatian. Sa sandaling ito, pinalibutan ng mga tao ng buong Yunmen Cave Heaven si Dugu Walking, syempre, lahat sila ay nanunood ng kapigatian mula sa layong 100 metro. Para sa kanila, ito ay isang bihirang pagkakataon. Para sa buong daigdig, ang kaligtasan ni Dugu Walking sa makalangit na kapigatian ay nagtakda ng isang president, kahit sa loob ng daan-daang taon. Maging ang mga disipulo ni Yunmen o ang mga disipulo ng iba't ibang puwersa sa sinaunang martial arts world, lahat sila ay sumuko sa kanilang paglilinang at dumating upang panuurin ang wuwuking na nakaligtas sa kapigatian. Maraming tao ang nagtipon sa paligid ni Yang Yiu, kabilang sina Zhao Nan, Ning Ke, Lin Huan, Bu Qingmei, Ouyang Yuqing, Yuan Jinfeng, ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan, Liu Zeki, Li Dai, at iba pa.
Lahat sila ay dumating. Sa katunayan, hindi pa talaga sila umalis simula noong binuksan ang Yunmen Cave Heaven, at lahat sila ay nag-ensayo ng husto sa Yunmen Cave Heaven. Bilang karagdagan, ang lahat ng mga pinuno ng mga pangunahing sinaunang martial arts sects ay nagtipon. May mga paghihigpit si Yang Yiyo sa mga disipulo ng iba't ibang puwersa sa sinaunang martial arts world, at hindi sila pinayagang umalis sa Yunmen Cave Heaven sa loob ng 1 taon. Gayunpaman, hindi siya mahigpit sa mga nangungunang pinuno ng mga pangunahing puwersa. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang bigyan sila ng ilang mukha at pinapayagan silang malayang pumasok at lumabas sa Yunmen Cave Heaven. Ang mga taong ito ay matino din. Alam nila na bihira ang pagkakataong ibinigay ni Yang Yiyo. Pagkapasok, sinunod din nila ang mga kahilingan ng kanilang sariling mga alagad at hindi na sila lumabas. Ngayon, nalampasan ni Dugu Walking ang Golden Elixir Heavenly Tribulation, at lahat sila ay isa-isang lumabas sa pag-iisa. Kabilang sa mga ito, ang mga tao sa Ancient Martial Arts Void Realm ay ang pinaka-excited, dahil ayon sa pagsasalaysay ni Yang Yiyo, ang Void Realm ay ang quasi-Golden Core, ngunit ang isa ay kailangang dumaan sa Heavenly Tribulation upang maituring na real Golden Core Realm. Sa makatuwid, ang panunood ng Heavenly Tribulation ni Dugu Walking ay isang pambihirang pagkakataon para sa mga taong maaga o huli ay tatango sa Golden Core Realm. Sa panunood ng Heavenly Tribulation ni Dugu Walking, malalaman nila kung ano ang nangyayari kapag dumaan sila sa Heavenly Tribulation. Nang hindi kumukurap, pinagmamasdan nila si Dugu Walking at ang kanyang ulo ay namumuo ng malaking ulap ng kapigatian. Sa isang tiyak na sandali, isang dagandong ang tumunog sa Heavenly Tribulation Cloud, at biglang tumama ang kidlat mula sa ulap ng kapigatian. Eto na, bulong ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, tinitingnan ang unang kidlat na tumama mula sa ulap ng kapigatian sa itaas ng langit, at hindi niya maiwasang mapasimangot. Sa kanyang mga mata, ang Golden Core Heavenly Tribulation ni Dugu Walking ay tila nalampasan ang 39th Heavenly Tribulation. Ika-49 ba ito? O ang ika-50? Hindi alam ni Yang Yiyo, ngunit mula sa momentum ay tiyak na nalampasan nito ang 39th Heavenly Tribulation. Dahil dito ay nakaramdam siya ng pag-aalala. Kung alam niya na ang mga ordinaryong tao ay mararanasan lamang ang ika-19 o ika-29 na Heavenly Tribulation kapag sila ay tumatawid sa Jindan Heavenly Tribulation, higit sa 39th Heavenly Tribulation. Maging ang 39th Heavenly Tribulation ay magkakaroon ng 27 kidlat. Kung ito ay lumampas sa ika-39 na kapigatian sa langit, ito ay walang alinlangan na nakakatakot. Ngunit sa ibang pananaw, napatunayan din ito na may magandang talento si Dugu Walking. Ang antas ng Heavenly Tribulation ay binubuo ng 2 aspeto. Ang una ay kung napakaraming pagpatay sa mga kamay, mas mataas ang antas ng Heavenly Tribulation. Kaugnay nito, alam ni Yang Yiyan na si Dugu Walking ay hindi nakagawa ng anumang pagpatay, at hindi magiging napakarami sa Earth. Kung hindi ito ang una, maaari lamang itong pangalawa. Si Dugu Walking ay may isang malakas na talento para sa paglilinang, kaya ang kanyang antas ng Heavenly Tribulation ay magiging mataas. Ngunit sa puso ni Yang Yiyan, umaasa siyang magkakaroon lamang ng 19th Heavenly Tribulation si Dugu Walking. Kahit na ang kanyang talento ay pangkaraniwan, ito ay mas mabuti kaysa sa kanyang pagkakaroon ng isang mataas na talento ngunit isang malaking panganib sa Heavenly Tribulation at kahit na nagbabanta sa buhay. Kahit na ang pinakamababang antas ng 19th Heavenly Tribulation ay kasing lakas ng kulog, hindi pa banggitin ang Heavenly Tribulation na lumampas sa 39th level. Magkakaroon ba ng anumang problema? Si Zhao Nan ay napakatalino. Nakatayo sa tabi ni Yang Yiyan, naramdaman niya ang mabigat na kalooban ni Yang Yiyan at nagtanong na may nag-aalalang tono. Tiningnan ni Yang Yiyan ang unang kulog na kapigatian na bumabagsak mula sa langit at sinabi sa mahinang boses, mula sa unang kulog na kapigatian, ito ay higit pa sa ika-39 na makalangit na kapigatian. Sana ay may magandang karakter si Walking at makayanan niya ito. Nanginginig ang boses niya nang walang malay habang nagsasalita. Sa pagharap sa kapigatian ni Dugu Walking, isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya kinakabahan. Ngunit nang makita ang mukha ni Dugu Walking na puno ng tiwala sa sarili, nakahinga rin ng maluwag si Yang Yiyan. Pagkatapos ng lahat, ang makalangit na kapigatian ay nakasalalay sa pagtitiwala sa karamihan ng mga kaso. Hanggat may tiwala ka, kakayanin mo. Kahit na ang iyong katawan ay malubhang nasugatan, si Yang Yiyan ay may tubig ng buhay upang mabawi. Hanggat ang iyong kamalayan ay hindi namamatay, ang iyong kaluluwa ay hindi namamatay, at siya ay may paraan. Kotse. Ang unang makalangit na kapigatian ay tumama kay Dugu Walking. At ginamit ni Dugu Walking ang kanyang buong katawan upang i-circulate ang kanyang tunay na enerhiya at pinilit ang kanyang sarili na pumasa. Kotse. Pagkatapos ay may 2 pang magkasunod, sunod-sunod, nang hindi binibigyan si Dugu Walking anumang oras, at sila ay direktang hamampas sa kanya. 3 makalangit na kapigatian ang patuloy na bumaba at direktang tumama. Puff!
Nilabanan ni Dugu Waking ang lahat ng tatlong makalangit na kapigatian gamit ang kanyang mga kamay, ngunit lumuwa rin siya ng isang subo ng dugo na may puff, maliwanag na ang tatlong makalangit na kapigatian ay hindi madali. Noon lamang tumigil sandali ang makalangit na kapigatian. Boom! Ang kulog sa mga ulap ng kapigatian sa itaas ng langit ay talagang malakas, at kitang-kita na ang isang mas malakas na makalangit na kapigatian ay namumuo. Sa sandaling ito, tinitigan ni Dugu Waking ang mga ulap ng kapigatian sa itaas ng kalangitan na may matalas na mga mata, at ang kanyang hindi sumusukong ugali ay lumabas. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at nasa kamay niya ang sinaunang espada na minana mula sa pamilya Dugo, ngunit ito ay isang mababang uri ng espiritual na sandata, at ito ay umuugong pagkatapos ay activate ang totoong enerhiya. Bitek. Ang mas makapangyarihang mga kapigatian sa langit ay sunod-sunod na dumating, na parabang ganap nilang sisirain si Dugu Waking upang maging abo. May mga bulalas sa field. Matapos mapawi ng malamig na singhot ni Yang Yio, agad itong napatay. Kapag tumatawid sa kapigatian, ang pinakabawal ay gumawa ng malakas na mga tandang, na makakaapekto sa isip ng taong tumatawid sa kapigatian. Natahimik ang lahat sa malamig na singhot ni Yang Yio, na walang lakas ng loob na gumawa ng ingay. Ngunit tumingin sila kay Dugu Waking. Sa sandaling ito, si Dugu Waking ay ganap na napapalibutan ng mga pagdurusa ng kulog, at ito ay nakakatakot sa kidlat at kulog. Walang nakakaalam kung gaano karaming kulog na pagdurusa ang pinagdaanan ni Dugu Waking sa malaulan na kidlat. Anyway, sa mata ng mga manunood, hindi tumigil ang Thunder Tribulations. Tanging si Yang Yio, na personal na nakaranas ng makalangit na kapigatian, ang nakakaalam na sa loob lamang ng 10 paghinga, si Dugu Waking ay dumaan sa buong 36 na pagdurusa ng kulog, na nangangahulugan na ang gininto ang elixir na makalangit na kapigatian ni Dugu Waking ay 49. Matapos lumipas ang 36 na Thunder Tribulations, ang bukid ay puno na ng alikabok, at ang figure ni Dugu Waking ay hindi makita. Nang malapit nang sumugod si Yang Yian, humakbang siya ng kalahating hakbang, ngunit biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha at nagmura siya, "Fuck your uncle, it's the 59th Heavenly Tribulation." Napahinto si Yang Yian habang nagmumura. Muling tumunog ang kulog sa langit. Inisip niya na nakaligtas siya sa 36 na pagdurusa ng kulog at ika-49 na kapigatian sa langit, na labag na sa kalooban ng langit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling tumunog ang kulog, na nangangahulugang ito na ang ika-59 na kapigatian sa langit. Hindi niya alam kung makakarating pa si Dugu Waking, at sinumpa niya ang langit sa galit. Kabanata 778, ang mga nakatagong panganib ng makalangit na kapigatian. Akala ko noong una ay napaka-abnormal na ng Golden Elixir Heavenly Tribulation ni Dugu Waking sa ika-49 na makalangit na kapigatian, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay magiging ika-59 na makalangit na kapigatian. Ako, talagang hindi alam kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa para kay Dugu Waking. Bagamat mas mataas ang makalangit na kapigatian, mas mahusay ang talento sa paglilinang at mas malaki ang potensyal, ang saligan ay malalampasan mo ito at kailangan mong mabuhay. Nang makitang muling dumarating ang kulog na kapigatian sa kalangitan, sa wakas ay hindi manatiling kalmado ang puso ni Yang Yian at labis na nag-aalala. Pagkaraan ng ilang sandali, nang mawala ang alikabok, lumitaw ang figure ni Dugu Waking. Biglang namula ang mga mata ni Yang Yian. Sa sandaling ito, ang buhok ni Dugu Waking ay nakakalat, ang kanyang malajade na mukha ay naging itim, ang dugo ay umaagos mula sa mga sulok ng kanyang bibig, at ang kanyang mga damit ay napunit ng kapigatian ng kulog. Maaari mong isipin kung gaano karaming pressure at sakit ang kanyang tiniis mula sa paputok na kapangyarihan ng pagdurusa ng kulog ngayon. Ang espada sa kanyang kamay ay natatakpan din ng mga bitek. Tila ang sinaunang espada ni Dugu Waking ay umabot na rin sa punto ng pagkahapos sa isang alon ng makalangit na kapigatian. Kotsa. Sa oras na ito, ang unang kulog na kapigatian ng ika-59 na makalangit na kapigatian ay dumarating. Break. Binibigkas ni Dugu Waking ang salitang, break, at sinaksak ng espada ang makalangit na kapigatian. Ding-dang. Matapos ang tunog ng bakal na nagsalubong, ang espada sa kamay ni Dugu Waking sa wakas ay natapos ang panghuling misyon nito at nagkapira-piraso. Ngunit nagawa ni Dugu Waking na malampasan ang makalangit na kapighatiang ito. Nakinig si Yang Yian sa tunog at tumingin sa kanyang ekspresyon, at medyo naaliw siya. Mukhang nahihiya si Dugu Waking, ngunit sa katunayan ay may lakas pa rin siya. Boom! Muling gumalaw ang kulog sa kalangitan, at malamig na bamantong hininga si Dugu Waking, at muling lumitaw ang isang sinaunang espada sa kanyang kamay na may kulay pilak na liwanag na kumikislap. Natigilan si Yang Yian nang makita niya ito, at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ang sinaunang espada na winasak ni Dugu Waking noon ay ang heirloom sword ng pamilya Dugu, at ngayon ay lumitaw ito sa kanyang kamay ay isa sa 3 espiritual na kayamanan ng Luofu Hall o Yunmen Hall. Ang magic.
Ang sandata ng antas ng espiritual na kayamanan ay isang antas na mas malakas kaysa sa espiritual na sandata, at ito ang mahiwagang sandata na pangalawa lamang sa immortal na sandata. Hawak ni Dugu Waking ang sinaunang espadang ito sa kanyang kamay, na nagpaginhawak kay Yang Yian. Bitek. Ang natitirang mga kapigatian sa kulog ay sa wakas ay dumating na parang isang halimaw. Bitek, basag. Sunod-sunod nilang sinaktan si Dugu Waking. Si Dugu Waking ay nagpakawala ng mahabang dagandong, at ang sinaunang espada sa kanyang kamay ay naging isang maliit na araw, na sumabog ng nakasisilaw na pilak na liwanag. Mukha rin siyang desperado. Sa tuwing darating ang isang makalangit na kapigatian, nararamdaman ni Yang Yian at ng iba pa ang pagkibot ng kanilang mga puso, at pinagpapawisan sila para kay Dugu Waking. Ang huling 59 na makalangit na kapigatian ay sunod-sunod na nahulog. Sa lugar kung saan dumaan si Dugu Waking sa kapigatian, isang malaking hukay na may diameter na higit sa 10 metro ang natamaan, at lumilipad ang alikabok, at ang kanyang anyo ay hindi makita. Boom, basag. Ang huling makalangit na kapigatian ng 59 na makalangit na kapigatian ay nahulog na parang bumabagsak na bulalakaw, at direktang nahulog sa malaking hukay. Boom! Ang huling makalangit na kapigatian, na siya ring ika-45 na makalangit na kapigatian, ay gumawa ng nakabibinging tunog at nahulog sa malaking hukay kung saan naroon si Dugu Waking, na niyanig ang buong lupa. Ang lahat ng mga tao na nanunood ng makalangit na kapigatian ay nanginginig sa kanilang mga puso. Sa sandaling ito, ang lahat ay may malinaw na pagkaunawa sa makalangit na kapigatian. Dalawang salita lang ang nasa puso nila kakilakilabot. Ang makalangit na kapigatian, ang kapangyarihan ng langit, ay hindi dapat maliitin. Ang lahat ay nanginginig sa takot at may malinaw na pagkaunawa sa makalangit na kapigatian. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Bagaman ang pagkamit ng gininto ang elixir na daan ay walang hangganan at maaaring magkaroon ng kaunting immortalidad, ang halaga ng makalangit na kapigatian ay hindi maliit. Wala talagang pay sa langit sa mundo. Ang prinsipyo ng mutual generation at mutual restraint ng lahat ng bagay ay nalalapat din sa paglilinang ng Taoism. Alam ng ilang tao sa kanilang puso na kung nais nilang makakuha ng mga benepisyo, dapat nilang bayaran ang kaukulang presyo. Mayroon silang kaunting pagkakakilanlan sa pagtugis ng Taoismo. Ang ilang mga tao ay hindi maaaring makakita sa pamamagitan nito, at sila ay natatakot sa makalangit na kapigatian. Hindi malinaw ang kanilang mga iniisip, at itinanim nila ang ugat ng kapahamakan sa kanilang mga puso. Niwalis ni Yang Yiyo ang lahat ng naroroon. Ang ilan sa mga sinaunang mandirigma ay may matitigas na mata, ngunit karamihan sa mga tao ay mukhang mas natatakot sa kapangyarihan ng langit. Alam ni Yang Yiyo na ang sinumang natatakot sa makalangit na kapigatian ay mabibigo sa 10 sa 10 kapigatian. Sa mga kababaihan, gumaan ang loob ni Yang Yiyan nang makita niya sila. Marahil ito ay dahil ang Yunmen ay isang tradisyon ng paglilinang, at madalas na sinasabi sa kanila ni Lu Suoxi ang tungkol sa kaalaman sa paglilinang, at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kapangyarihan ng makalangit na kapigatian pagkatapos niyang bumalik, kaya mas nakaramdam siya ng kagaanan. Gayunpaman, hindi lahat ay ganito. Nakita ni Yang Yiyan ang isang tao na may takot sa kanyang mukha, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang taong ito ay walang iba kundi ang isa sa kanyang mga babae, si Bu Qingmei. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyan. Ang bagay na siya. Nag-aalala pa rin sa nangyari. Naisip niya na imposible para sa lahat na mapanatili ang isang magandang saloobin, ngunit hindi niya inaasahan na si Bu Qingmei ang una sa kanyang mga kababaihan na hindi makalampas sa linya ng psikolohikal na pagtatanggol. Kung ikaw ay may takot sa makalangit na kapigatian at hindi makalampas sa hadlang sa iyong puso, sa kalaunan ay itatanim nito ang kapahamakan ng makalangit na kapigatian sa iyong puso. Kung hindi madaig ni Bu Qingmei ang kanyang takot pagdating ng makalangit na kapigatian, walang duda na ang posibilidad na mabaigo sa kapigatian ay 10 sa 10. Napabuntong hininga si Yang Yiyo. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang pagkakataon. Ngayon lang niya naiisip ang bagay ni Bu Qingmei. Pagkatapos ng araw na ito, makikipag-usap siya ng maayos sa kanya at paliwanagan siya para mawala ang psikolohikal na anino ng kanyang makalangit na kapigatian, kung hindi, ito ang magiging kabayaran ng kanyang buhay. Palaging pinuprotektahan ni Yang Yiyan si Bu Qingmei, isang batang babae na kasing inosente ng isang blankong papel. Ayaw niyang matroma siya sa kalamidad. Si Zhao Nan ay nakatayo sa tabi ni Yang Yiyan. Kahit na pinapanood niya ang kapahamakan ni Dugu Waking, ang kanyang puso ay nasa kaguluhan, ngunit siya ay malakas sa psikolohikal na kalidad. Nadaig niya ang takot sa kanyang puso sa kaunting pag-iisip. Matapos huminahon, ang maingat na si Zhao Nan ay natagpuan na ang katawan ni Yang Yiyan ay nanginginig at ang kanyang mukha ay medyo namutla. Kasunod ng tingin ni Yang Yiyan, nalaman niyang ang mga mata ni Yang Yiyan ay hindi sa lugar kung saan si Dugu Waking ay tumatawid sa kalamidad, ngunit kay Bu Qingmei. Nang makita ni Zhao Nan ang maputlang mukha at nanginginig na katawan ni Bu Qingmei, alam niya na malamang na natakot si Bu Qingmei sa panunood ng Dugu Waking.
Gayunpaman, sa paghusga sa pangit na ekspresyon ni Yang Yiyo, halatang magkakaroon ng malaking problema si Bu Qingmei, kaya hinawakan ni Zhao Nan ang kamay ni Yang Yiyo at mahinang nagtanong, ano ang mali? May mali ba kay Sister Bu? Malaki ang tiwala ni Yang Yiyo kay Zhao Nan. Habang nakatayo sa tabi niya, naramdaman ni Yang Yiyo na kahit na si Zhao Nan ay pinakanatatakot habang pinapanood ang makalangit na kapigatian, siya ang pinakamabilis na nag-ayos ng sarili. Ito ay nagpakita na ang kanyang mental na kalidad ay napakalakas, na maaaring nauugnay sa kanyang malakas na karakter. Pinatunayan din ito na siya ay seryoso at persigido sa kanyang nakagawiyang pagsasanay. Sa ganoong matibay na pundasyon, siya ang dapat na nagpakatiwala sa kanya sa mga kababaihan. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Zhao Nan, sinabi ni Yang Yiyan sa malalim na boses, si Bu Girl ang may problema. Siya ay nagkaroon ng takot sa makalangit na kapigatian, na magtanim ng mga binhi ng kanyang panloob na mga demonyo. Natatakot ako na hindi niya malalampasan ang makalangit na kapigatian pagdating ng panahon. Nadurog ang puso ni Zhao Nan nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yiyan. Alam niya na si Yang Yiyan ang may pinakamaraming sinasabi sa paraan ng paglilinang. Dahil sinabi niya iyon, maaaring nasa panganib talaga si Bu Qingmei. Bilang reyna sa mga kababaihan, maaliw lamang ni Zhao Nan si Yang Yiyan at sinabing, huwag kang mag-alala, karaniwang mabait si Ate Bu at walang mangyayari. Dapat kang gumugol ng mas maraming oras sa kanya sa hinaharap at bigyan siya ng magandang gabay. Laging lilipas. Iyon lang ang kaya kong gawin. Tumanggo si Yang Yiyan, nakatingin sa mga mata ni Zhao Nan na puno ng lamang. Talagang nakaramdam siya ng labis na kagalakan sa pagkakaroon ng isang maalalahanin na kagandahan. Sinulyapan lang ni Yang Yiyan ang mga babae at nalaman na maliban sa malakas na reaksyon ni Bu Qingmei, mabait pa rin ang ibang babae. Hindi dapat maging problema ang pagdaan sa makalangit na kapigatian ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Golden Elixir Heavenly Tribulation ay maaari lamang ituring bilang ang unang antas ng paraan ng paglilinang. Nang hindi tumitingin sa iba, itinuon niya ang kanyang paningin sa lugar kung saan dumaranas ng kapigatian si Dugu Waking. Gayunpaman, hindi binigyang pansin ni Yang Yiyan. Sa mga kababaihan, may isa pang tao na ang reaksyon ay mas malaki kaysa kay Bu Qingmei, ngunit hindi ito ipinakita sa labas. Ang babaeng ito ay si Yuan Jinfeng. Sa sandaling ito, nakatayo si Yuan Jinfeng sa likod ng lahat, hindi gumagalaw. Ang kanyang katawan ay hindi masyadong nanginginig gaya ng kay Bu Qingmei, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng walang katulad na takot. Pinanood niya ang eksena ni Dugu Waking na dumaranas ng kapigatian, at ang kanyang isip ay puno ng mga iniisip, maaari ba akong makaligtas sa isang napakalakas na langit? Walang nakapansin na nagdilat ang mga mag-aaral ni Yuan Jinfeng. At hindi lahat ay nanunood sa iba't ibang reaksyon ng kapigatian ni Dugu Waking. Sa oras na ito, matapos ang huling makalangit na kapigatian ay bumagsak sa malaking hukay kung saan naroon si Dugu Waking, ang lahat ay bumalik sa kalmado. Ang kapigatian na ulap sa itaas ng makalangit na kapigatian ay agad na nawala. Ngayon, dalawa na lang ang posibilidad, nagtagumpay si Dugu Waking na dumaan sa kapigatian, o nabigo. Kabanata 779 ito ang landas ng paglilinang. Si Yang Yiyan ay sumugod sa hukay kung saan tinatawid ni Dugu Waking ang kapigatian. Alam niya na ang pagwawaldas ng Tribulation Cloud ay nangangahulugan na ang kapigatian ni Dugu Waking ay tumigil sa ika-5 at ika-9 na antas. Sa pagkakataong ito, nalampasan ni Dugu Waking ang ika-45 antas ng Golden Elixir Tribulation. Ang ika-5 at ika-9 na antas ng kapigatian ay itinuturing na isang katamtamang mataas na antas ng kapigatian. Mula sa pananaw ng talento, pinatunayan ng pagsubok sa kapigatian ni Dugu Waking na ang kanyang talento sa paglilinang ay medyo mahusay. Ngayon ang buong lugar ng kapigatian ay natatakpan ng alikabok at usok. Walang nakakaalam kung nalampasan ni Dugu Waking ang kapigatian. Buhay man o kamatayan. Gustong malaman ng lahat ang tungkol sa sitwasyon ni Dugu Waking at sinundan si Yang Yiyan sa gilid ng hukay na nahati ng kapigatian. Pagtingin sa malaking hukay na humigit kumulang 12 o 13 metro, na natatakpan pa ng alikabok, lahat ay napabuntong hininga. Sa silid ng mga sinaunang mandirigma, ang Qingshuzi ni Kunlun ay bamulong sa kanyang sarili, ito ang landas ng paglilinang. Nang ang pangungusap na ito ay lumabas sa bibig ni Qingshuzi, lahat ay namangha. Oo, ito ang landas ng paglilinang, ang daan na tinatahak ng lahat, ang daan na inaasam ng lahat. Ito ang daan na sinabi ni Yang Yiyo na maaaring humantong sa immortalidad, ngunit isa rin itong daan na puno ng mga pagtaas at pagbaba. Nais ng lahat na makamit ang ginintoang Elixir Avenue at pangarap na lumipad gamit ang isang espada at gumamit ng walang hanggan na kapangyarihan. Ngunit ang unang antas sa kalsada ng paglilinang nag-iisa, ang pagsubok ng ginintoang Elixir makalangit na kapigatian ay lubhang nakakatakot. Ilang tao sa mundo ang makakaligtas sa gayong kakilakilabot na sakuna.
Sa madaling salita, ilang tao sa buong Yunmen Cave Heaven, kabilang ang mga tao ng Yunmen, ang makakaligtas sa Golden Elixir Heavenly Tribulation ngayon. Ang kalsadang ito ay nakatakdang paan ng mga tinak. Ngunit paanong hindi magbabayad ang isang magsasaka na gustong lumipad sa langit at magtago sa lupa? Kung ang isang tao ay hindi makapasa sa unang maliit na makalangit na pagsubok sa kapigatian sa daan ng paglilinang, paano niya masasabi ang tungkol sa immortalidad sa hinaharap? Ang mga makakaunawa, pagkatapos mapanood ang kapigatian ni Dugu Waking, ay magkakaroon ng pusong kasing tatag ng bato upang hanapin ang katotohanan. Ang mga natatakot ay mag-iiwan ng psikolohikal na nakatagong mga panganib sa kanilang hinaharap na paglilinang o kapigatian ng gintong elixir, tulad ng nakasynchronize na berdeng plum. Ito ay talagang napaka-normal. Ang ikot ng langit ay ang kaligtasan ng pinakamatibay, at ito rin ay inalis. Si Yang Yiyu ay nakatayo sa gilid ng hukay, at sa isang pag-iisip, pinakilos niya ang kapangyarihan ni Yunmen Dongtian at nagpabuga ng hangin. Bagamat wala siyang cultivation, siya ang master sa Yunmen Dongtian, kaya natural na magagamit niya ang ilang kapangyarihan. Matapos umihip ang simoy ng hangin, nawala ang alikabok at hamog sa hukay, na inihayag ang pinangyarihan ng hukay. Sa hukay na humigit kumulang 5 o 6 na metro, isang taong parang uling ang nakaupong nakakros ang paa. Nagulat si Yang Yiyu. Sa oras na ito, pagkatapos makakita ng malinaw, ang mga taong nakatayo sa gilid ng hukay ay hindi maiwasang mapasigaw. Katahimikan. Si Yang Yiyu ay umungal sa malalim na boses, at pagkatapos ay tumalon sa hukay. Nang makita si Dugu Waking na naka-cross-legged sa ilalim ng hukay, alam niyang nakaligtas si Dugu Waking sa 59th Heavenly Tribulation, ngunit ngayon ay nasa huling yugto na ng Heart Demon. Ang Heavenly Tribulation ay matagumpay na. Hanggat ang Heart Demon Tribulation ay naalis, ang Golden Elixir ay makakamit. Batay sa kanyang pag-unawa kay Dugu Waking, si Dugu Waking ay walang problema sa Heart Demon. Pagkatapos tumalon sa hukay, lumapit si Yang Yian kay Dugu Waking, na nakaupong nakakrus ang paa. Ang katawan ni Dugu Waking ay halos isang frame ng uling. Nakaramdam ng kirot si Yang Yian sa kanyang puso at hindi niya maiwasang manginig at sinabing, Waking. Kung hindi niya naramdaman na mayroon pa ring mahinang pagbabago bago ng sigla sa katawan ni Dugu Waking sa oras na ito, iisipin niyang nahulog na si Dugu Waking. Sa sandaling ito, nawala ang mahabang buhok ni Dugu Waking, at ang kanyang damit ay naging kulay abo. May mga sunog na sugat sa buong katawan niya, at inilabas din niya ang amoy ng mga paa mula sa pagdurusa ng kulog. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, kumuha siya ng 3 patak ng tubig ng buhay mula sa palayok ng Chenkon at ipinakain ito sa bibig ni Dugu Waking. Dati, hindi niya matulungan si Dugu Waking na malampasan ang makalangit na kapigatian, ni hindi siya ng ahas na tumulong. Ngunit ngayon ay kaharap na si Dugu Waking na natatakpan ng mga sugat, hindi na niya nakayanin at pinakain siya ng 3 patak ng tubig ng buhay. Sa tubig ng buhay, kahit na ang mga malubhang pinsala ay maaaring mabawi. Ngayon ang pangunahing bagay ay kayang lutisin ni Dugu Waking ang panloob na kapigatian ng demonyo, na isang tagumpay. Sa oras na ito, maaari lamang siyang maghintay ng matyaga, naghihintay na magtagumpay ang gintong elixir ni Dugu Waking. Casual niyang hinubad ang kanyang robe at hinayaang laslasen siya ni Dugu Waking. Pagtayo, sinabi ni Yang Yiyu kay Jiaonan at sa iba pa, umalis ka na. Dumadaan si Waking sa panloob na kapigatian ng demonyo sa sandaling ito. Hindi nararapat na istorbohin siya. Magiging maayos siya. Ako ang magbabantay dito. Kahit na si Dugu Waking ay dumaranas ng panloob na kapigatian ng demonyo sa oras na ito, o ang kanyang mga damit ay naging abo, hindi nararapat na naruroon ang sinuman. Sa kabutihang palad, ang kanyang katawan ay ganap na nasunog sa pamamagitan ng pagdurusa ng kulog, at walang makikita. Pagkaalis ng lahat, naupo si Yang Yiyu na naka-cross-legged sa tabi ni Dugu Waking. Gusto niyang protektahan siya. Naniniwala ako na makakaligtas si Dugu Waking sa panloob na kapigatian ng demonyo. Marahil ito ay ang epekto ng kanyang 3 patak ng tubig ng buhay na naging dahilan upang unti-unting tumaas ang aura ni Dugu Waking. Natuwa si Yang Yiyu, alam na ito ay isang magandang senyales, na nagpapahiwatig na nalampasan ni Dugu Waking ang kanyang panloob na kapahamakan ng demonyo at ngayon ay nasa yugto ng pagbawi. Pagkalipas ng ilang minuto, lumakas ang aura ni Dugu Waking, at patuloy na tumataas. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay natipon din sa paligid ng kanyang katawan, unti-unting lumalaki. Mula sa unang ilang metro sa paligid ng kanyang katawan, hanggang 10 metro, 20 metro. 100 metro. 200 metro, 300 metro. 500. 1,000. Sa huli, ang buong hukay ay naging vortex ng espiritual na enerhiya, at ang malaking espiritual na enerhiya ay natipon lahat sa hukay, o sa madaling salita, pumasok sa katawan ni Dugu Waking. Tuwang-tuwa si Yang Yiyu at hindi napigil ang sabihin, panahon na para bumuo ng tableta. Masyadong pamilyar ang pakiramdam na ito.
Ito ang parehong eksena nang makamit niya ang Golden Elixir matapos makaligtas sa Heavenly Tribulation. Gayunpaman, si Yang Yian ay may malaking pagdududa sa kanyang puso, iyon ay, pagdududa tungkol sa Heavenly Tribulation. Ang Heavenly Tribulation na naligtasan niya ay ang 39th Heavenly Tribulation, habang si Dugu Waking ay nasa 59th Heavenly Tribulation. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay hindi kasing taas ng kanyang kakayahan ang kanyang babae? Bukod dito, ayon sa matandang lalaki, ang maliit na Heavenly Tribulation ay hindi hihigit sa ika-39 na Heavenly Tribulation, ngunit ang Heavenly Tribulation ni Dugu Waking ay nalampasan ang 39th Heavenly Tribulation mula sa simula, at sa wakas ay umabot sa 59th Heavenly Tribulation. Ito ay nagpagulo kay Yang Yian. Gayunpaman, isang araw ay alam ni Yang Yian na ang kapangyarihan ng kanyang Heavenly Tribulation sa Mountain and Sea Realm ay 12-12 beses na mas malakas kaysa sa Heavenly Tribulation ni Dugu Waking, o kahit na daan-daang beses na mas malakas. Bukod dito, ang kulog na kapigatian ni Dugu Waking ay halos maputlang puti, habang ang bawat kulog na kapigatian na naligtasan niya ay kulay ube, at maging ang makalangit na apoy ay lumitaw sa huli, na hindi nakita ng si Dugu Waking ay nakaligtas sa Heavenly Tribulation ngayon. Hindi maisip ni Yang Yian ang pagkakaiba ng Heavenly Tribulation na ito. Makatuwiran na ang antas ni Dugu Waking sa 59th Heavenly Tribulation ay dapat na mas malakas kaysa sa kanyang level ng 39th Heavenly Tribulation. Ngunit sa katunayan, sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng Heavenly Tribulation, ang kapangyarihan ni Dugu Waking ay mas maliit kaysa sa kapangyarihan ng Heavenly Tribulation na naranasan niya noon. Dahil hindi ito maisip, maaari lamang tanungin ni Yang Yiu ang matanda o malaman ang tungkol sa Heavenly Tribulation sa hinaharap. Sa tingin ko mayroon ding malalaking pagkakaiba sa Heavenly Tribulation. Bukod dito, naranasan niya ang tribulation sa Mountain and Sea Realm, habang si Dugu Waking ay nakaranas ng tribulation sa Cloud Gate Cave Heaven ngayon, na itinuturing na isang maliit na espasyo, at ang aspetong ito ay dapat ding magkaroon ng epekto. Kaya't si Dugu Waking ay malinaw na nasa 59th Heavenly Tribulation, ngunit ang kapangyarihan ay mas mababa kaysa sa kanyang antas ng 39th Heavenly Tribulation. Sa isang tiyak na sandali, biglang gumawa ng dagandong si Dugu Waking. Sa isang iglap, isang malaking espiritual na enerhiya ng langit at lupa ang lumabas mula sa kanyang katawan, at pagkatapos ay isang gatas na puting liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Dugu Waking at pumailan lang sa kalangitan. Diretso sa langit. Nakita ng lahat sa buong Yunmen Cave Heaven ang liwanag na sumisikat mula sa lugar kung saan tinatawid ni Dugu Waking ang kapigatian. Napatingin sila at agad na nagulat. Ang espiritual. Ang enerhiya ng langit at lupa sa loob ng radius na 10 milya ay natipon sa lugar kung saan naroon si Dugu Waking. Nanlaki ang mga mata ng lahat, ngunit nahulaan din nila na sa wakas ay natapos na ni Dugu Waking ang binyag ng makalangit na kapigatian at nakamit ang ginintoang elixir. Lahat, kabilang si Yang Yiu, ay puno ng pananabik. Si Dugu Waking ang unang tao sa buong Yunmen na matagumpay na tumawid sa Golden Elixir Heavenly Tribulation, at ang unang tao sa Earth na matagumpay na tumawid sa Golden Elixir Heavenly Tribulation sa daan-daang taon. Pinigilan ng lahat ang kanilang kuryusidad at hinintay na matagumpay na mabuo ni Dugu Waking ang elixir at humakbang sa gintong elixir na kalsada. Napakurap si Yang Yiu at tinitigan si Dugu Waking. Sa ilalim ng pagpapakain ng napakalaking espiritual na enerhiya ng langit at lupa, ang nasusunog na layer ng shell sa katawan ni Dugu Waking ay nag-crack sa isang click at nahulog sa bawat pulgada. Ang buong katawan ay nagpakita ng malakristal na balat ng jade, bawat pulgada nito ay puti at pula, at ang 3,000 itim na buhok sa kanyang ulo, na nasunog hanggang sa puntong halos mawala, ay tumubo din sa sandaling ito. Pagkatapos ng sakuna, muling isinilang si Dugu Waking. Pagkaraan ng ilang minuto, ang espiritual na enerhiyang nakalap sa Dugu Waking ay tuluyang nawala. Sa susunod na sandali, binuksan ni Dugu Waking ang kanyang mga mata, at 2 puting ilaw ang dumaan. Nang magtama ang kanilang mga mata, lumipad ang mga sparks. Kabanata 800 pula, kahel, dilaw, berde, asul, lila. Sa hukay, tumayo si Dugu Waking, at isang layer ng sunog na itim na shell ang nalaglag sa kanyang katawan, na nagpapakita ng isang kristal na jade na katawan na nagpalubog kay Yang. Nagpakita siya ng malakas na aura na tanging mga Jindan cultivator lang ang mayroon. Ngunit sa sandaling ito, hindi pinansin niyang ang makapangyarihang aura ni Dugu Waking, tinitigan si Dugu Waking na nakadilat ang kanyang mga mata, at ang kanyang lalamunan ay pumipintig. Puff! Hindi napigilan ni Dugu Waking na matawa sa nakakalokong tingin ni Yang Yiu, nagdudugo ka sa ilong mo. Magugulat ako kung hindi ka damyugo sa ilong mo. Pagkatapos sabihin iyon, sumugod si Yang na parang gutom na lobo at binuhat si Dugu Waking. Sa bulalas ni Dugu Waking, ginalaw niya ang kanyang puso at nawala ang dalawa sa hukay. Sa susunod na sandali, sina Yang Yiu at Dugu Waking ay nagpakita sa Glass Palace sa 3 palasyo at 6 na courtyard. Espesyal ang kapaligiran dito.
Ito ang tanging lugar kung saan walang pumapasok na mga disipulo o alagad. Sa halip, ang salamin ay parang salamin. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, isang malaking malambot na kama ang inilabas mula sa espasyo ng Chenkunpot at inilagay sa Glass Palace. Binuhat niyang ang mulata na si Dugu Walking at naglakad patungo sa malaking kama. Bawat sulok ng buong Glass Palace ay sumasalamin sa isang larawan. Sa sumunod na panahon, ang mga tao sa buong Yunmen ay pumasok sa buong pusong paglilinang. Dahil ang tagumpay ni Dugu Walking sa pagtagumpayan ng kapigatian ay nagbigay ng pag-asa sa lahat. Matapos matagumpay na malampasan ni Dugu Walking ang kapigatian, siya at si Yang ay nanatili sa Glass Palace sa loob ng 3 araw bago lumabas, at pagkatapos ay lumipad sa Cloud Gate Cave Heaven ayon sa mga tagubilin niyang para gumanap para sa lahat. Sa mga salita ni Yang Yiyo, ito ay isang paghihikayat sa lahat, at ito nga ang nangyari. Matapos makita si Dugu Walking na lumilipad na parang engkanto, lahat sila ay tila naturukan ng dugo ng manok at nagsimulang magsanay ng mas mabuti. Lalo na ang mga babae ni Yang Yiyo, matapos makita si Dugu Walking na naglalakad sa harapan nila, ayaw nilang mahuli at nagsimulang magsanay para makapasok sa Golden Elixir. Siyempre, dalawa sa kanila ang hindi aktibong nag-ensayo, ang isa ay si Bu Qingmei at ang isa ay si Yuan Jinfeng. Hindi gaanong pinansin ni Yang Yiyan si Yuan Jinfeng. Naisip na lang niya na nasa bahay si Yuan Jinfeng kasama ang kanyang mga magulang at hindi nag-practice. Anyway, nasa Yun Village ang mga magulang ni Yuan Jinfeng. Siya. Hindi hinimok si Yuan Jinfeng na magsanay. Anyway, si Yuan Jinfeng ay nasa maagang yugto pa lamang ng pagtatayo ng pundasyon. Ang paraan ng pagsasanay ay dapat na nakaka-relax at hindi masyadong nababalisa, kung hindi, ito ay magiging backfire lamang. Si Yang Yiyan ang pinagtutuunan ng pansin ni Bu Qingmei sa mga araw na ito. Bilang karagdagan sa pagiging walang katotohanan araw-araw, ipinaliwanag niya ang paraan ng paglilinang kay Bu Qingmei at tinulungan siyang alisin ang psikolohikal na anino na dala ng panunood sa makalangit na kapigatian hanggang sa pinakamalawak. Pagkaraan ng 7 o 8 araw, ang takot ni Bu Qingmei sa makalangit na kapigatian ay naalis sa wakas. Mabilis na lumipas ang oras at ito na ang simula ng tagsibol. Malapit na ang araw ng kasal ni Yang Yiyan. Ang mapalad na petsa ay pinili ng kanyang lola at Wang Xuanji. Ito ang araw ng pagtataas ng ulo ng dragon sa 2nd araw ng 2nd buwan. May 10 araw pa bago ang kasal. Ilang babae rin ang sunod-sunod na lumabas sa retreat, naghihintay sa pagdating ng malaking araw. Dahil ito ay isang espesyal na kasal, walang resepsyon ng kasal, at ang lahat ng kagandahang asal ay simple. Napagpasyahan na lamang na kunin ang nobya mula sa lumang bahay at pumunta sa Yunmen Dongtian upang sumamba sa langit at lupa, at ang pagtuon ay inilagay din sa Daos na palasyo sa Yunmen Dongtian. Ang palasyong ito ang tanging lugar na bukas sa mga tagalabas sa okasyon ng kasal ni Yang Yiyo. Ang buong mundo ng sinaunang martial arts ay sumailalim sa malalaking pagbabago sa kasal ni Yang. Upang makapasok sa Yunmen Dongtian upang magsanay at makakuha ng mga benepisyo, lahat ay nagsisikap na makadalo sa kasal ni Yang. Mula sa 10 araw, ang mga tao ay pumunta sa Yunmen upang bumati, at natural na alam ni Yang Yiyo na ang mga taong ito ay gustong pumasok sa Yunmen Dongtian upang magkaroon ng karanasan. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang mga kota para sa mga pangunahing puwersa sa susunod na araw, at hindi lahat ay maaaring makapasok sa Yunmen Dongtian. Kaya sa maligaya na araw ng kasal, ikanaway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at hiniling sa lahat ng mga bisita na pumasok sa Yunmen Dongtian. Ang lahat ng 500 disipulo ng Yunmen ay pinakilos ng punong katiwala na si Chen Qibian upang maghanda ng isang piging, at maraming materyales sa bangkot ang natagpuan sa Yunmen Dongtian. Anyway, ang Dongtian Mountains na umaabot sa libu-libong milya ay hindi kapos sa pagkain. Higit pa rito, hiniling ni Yang Yiyan kay Lao Gui na magpadala ng ilang marahas na halimaw at ibon sa kuweba kay Chen Qibian bilang sangkap ng piging. Mayroong libu-libo sa kanila na nakasalansan sa isang bundok. Espesyal na sinamahan ni Chen Qibian ang mga disipulo ng Yunmen na marunong sa pagluluto at nakahanap ng daan-daang chef mula sa labas ng mundo. Pagkaraan ng 3 buwan, sa wakas ay ginawa niya ang mga nangungunang halimaw at mga ibon bilang sangkap ng selusalo. Ang sukat ng piging lamang ay walang uliran. Hiniling kay Liu Ziki na aliwin ang mga taga-nayon at ang mga panauhin at kamag-anak mula sa mga tahanan ng kababaihan sa Yunmen Square. Kung tutuusin, ang Yunmen Cave Heaven ay masyadong nakakagulat para sa mga ordinaryong tao, kaya mas mabuting huwag na lang malaman ang tungkol dito. Ilang kamag-anak at miyembro ng pamilya lamang ang maaaring makapasok sa Yunmen Cave Heaven. Si Li Dai ang may pananagutan sa kaayusan ng Yun Village at Cave Heaven. Kung tutuusin, napakaraming tao ang madaling magdulot ng gulo, at pinangangalagaan niya ang loob at labas. Ang kapatid ni Kiyoyo na si Yang Shanshan at ang iba pa ay bumuo ng makeup team ng nobya. Si Yang Yiyan mismo ay hindi rin idol.
Natagpuan niya si Lao Fang at hiniling sa kanya na pinuhin ang isang malaking bilang ng mga table tas. Bilang pagbabalik na regalo sa bawat pamilya, pinili niya ang Chijudan ngunit nagdagdag ng ilang espiritual na peach dito. Isa na itong top grade na tableta. Inaasahang magkakaroon ito ng 10,000 na table tas, upang ang lahat ay magkaroon ng bahagi. Sa panahong ito, si Lao Fang at ang kanyang apprentice na si Sujin ang pinakaabala. Sinimulan din nilang pinuhin ang mga table tas 3 buwan na ang nakakaraan. Talagang hindi madaling pinuhin ang libu-libong mga table tas sa loob ng 3 buwan. Sa huling 10 araw ng kasal, bumulusok si Yang Yian sa Chenkun Pot at naghanda na gumawa ng damit pangkasal para sa ilang babae. Siyempre, wala siyang cultivation, kaya hiniling niya kay Wu Mokyo na tulungan siya. Maghanda upang pinuhin ang 6 na hanay ng mga damit pangkasal. Sa Wu Mokyo, isang ghost cultivator na may cultivation ng Jindan de Quan, walang problema sa pagpino. Gayunpaman, personal itong idinisenyo ni Yang Yian, at hayaan si Wu Mokyo na pinuhin ito sa isang tool sa huli. Siya ay isang marangal na magsasaka, kaya ang damit pangkasal na kanyang sinaliksik ay natural na magiging isang magic weapon. Ang mga materyales para sa pagpino ng mga damit pangkasal ay mula sa orihinal na imbentaryo ng Luofo Cave Heaven. Halos ibinuhos ni Yang Yian ang lahat ng materyales na maaaring gamitin sa pagpino ng mga damit at inilagay ang mga ito sa espasyo ng Chenkun Pot, at pinag-aralan ang mga ito kasama si Wu Mokyo ng walang tulog. Kinuha ito. 3 araw upang magdisenyo ng mga damit pangkasal, at 3 araw upang tumugma sa mga materyales. Sa wakas, 6 na magkakaibang kulay ng mga damit pangkasal ang napagpasyahan. Ang mga kulay at estilo ng damit pangkasal ng bawat babae ay iba at kakaiba, at kasama sa set ang korona ng phoenix sa ulo. Sa katunayan, nagdisenyo si Yang Yian ng 7 set, na nangyari na pula, orange, dilaw, berde, asul, at lila. Ang huling set ay inihanda para kay Liu Lingling, ngunit hindi niya ito sinabi. Tinawagan niya si Liu Lingling ilang araw na ang nakalipas, ngunit hindi natuloy ang tawag. Hiniling niya kay Lin Huan na kontaken siya, ngunit tumugon ito. Ang orihinal na mga salita ni Liu Lingling ay hintayin siyang bumalik at batiin siya sa kanyang kasal. Alam ni Yang Yian na tinanggihan siya ni Liu Lingling at hindi dadalo sa kasal. Isang kasinungalingan para kay Yang Yian na sabihin na hindi siya nabigo. Kung talagang binibilang niya. Kung ibibilang niya ito bilang isang kasintahan, kung hindi siya nag-aalala tungkol sa pamilya Liu at sa kanyang sariling background ng pamilya, kung gayon si Liu Lingling ang magiging unang babae niya. Magkaklase ang dalawa noong kolehiyo. Nang maglaon, gumawa siya ng kanyang unang kapalaran sa sinaunang kabisera sa tulong ni Liu Lingling. Sa araw ng pagtatapos, wala siyang lakas ng loob na tanggapin ang pagmamahal ni Liu Lingling. Nagsisi siya. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay tatagal habang buhay kung mali ang mga ito. Ngayon lang siya nakahinga sa kanyang puso. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng malaking pagbabago sa pamilya ng walang malasakit na si Liu Lingling, ang kanyang ugali ay magbabago din ng gusto, at magiging mas walang pakialam. Sa huli, direkta niyang inihiwalay siya. Naramdaman ni Yang Yian na sadyang iniiwasan siya ni Liu Lingling. Sa katunayan, sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa pa rin siya na babalik si Liu Lingling. Palagi siyang nagtatago sa napakalayo na lugar sa Europa, kaya nag-alala si Yang Yian. Ngunit ngayon si Liu Lingling ay naging isang babaeng maputi ang buhok na may napakalamig na ugali. Iniisip ang puting buhok ni Liu Lingling, nakaramdam si Yang Yian ng hindi maipaliwanag na awa at sakit sa kanyang puso, ngunit wala siyang magagawa. Naiintindihan niya ang karakter ni Liu Lingling at hindi niya ito mapipilit. Sa ika-9 na araw, sa ilalim ng patnubay ni Yang Yian, kinumplito ni Wu Mokyo ang pagpino ng damit pangkasal, kabilang ang isang maliwanag na pulang sinasut para kay Yang Yian. Sa pagkalkula ng oras, siya at si Wu Mokyo ay nasa Chenkun Space sa loob ng 9 na araw, at bukas ang araw ng kasal. Ang hindi alam ni Yang Yiu ay ang labas ng mundo ay nagkakagulo. Bukas ay ang araw ng kasal, ngunit ang lalaking ikakasal ay wala saan man. Ang pinakabalisa ay si Lola. Bagamat sinabi ni Yang Yiu kay Lola na lalabas siya ng ilang araw, walang bakas ng kanyang panganay na apo sa araw ng kasal bukas, na ikinababahala at ikinagalit ng Lola. Walang paraan. Dumating na ang mga pamilya ng ilang babae, naghihintay na magpakita si Yang Yiu, ang lalaking ikakasal, ngunit wala na siya ngayon. Ano ang nangyayari? Maging ang ilang mga kababaihan ay nagbago ng kanilang isip. Gabi na, at isang gabi na lang ang malaking araw, ngunit wala nang makita si Yang Yiu. Dahil dito, si Jiaonan, ang reyna, ay nagagalit at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Isa-isa, nagsisimula silang magkaroon ng mga ligaw na pag-iisip. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.